ang original timeline ng X-Men movie series ang mapapanood niyong mga Tagalog recap sa video na ito mga Juan, mula X-Men First Class, X-Men Origins Wolverine, X-Men 1, X-Men 2 United, X-Men 3 The Last Stand, at ang The Wolverine Extended Cut 2013, abangan ang mahabang shoutout natin sa dulo ng video, mag-relax na at mag-enjoy sa ating mga palabas at simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa isang German camp sa Poland sa taong 1944. Ang batang si Eric Lenscher kasama ang mga magulang niya ay puwersahan na pinunta roon ng mga German soldiers subalit hiniwalay siya sa kanyang mga magulang. Dahil sa labis na galit ay halos mawasak niya ang bakal na gate gamit ang mutant power niya at labis na nahirapan na pigilan siya ng mga German na nakita ng scientist ng Nazi na si Sebastian Shaw na may alias na Klaus Schmidt. Pinalo si Eric sa ulo ng isang sundalo at kinabukasan ay pinapunta siya sa opisina ni Shaw at sinabihan na pagalawin ang coin roon gamit ang abilidad niya. Pero nang sinubukan ito ni Eric ay hindi niya magawa kaya't pinapunta rin roon ni Shaw ang ina niya at sinabing bibilang siya ng 3 at pag hindi niya napagalaw ang coin ay babarilin niya ang kanyang ina. Subalit kahit anong pilit ni Eric ay hindi niya mapagalaw ang coin at ang ina niya ay binaril na ng lalaki. Dahil rito ay labis na nagalit si Eric at nagsimula ng sumira ng mga metal na bagay sa opisina ni Shaw pati na ang mga bakal na helmet ng 2 sundalo roon na kinamatay ng mga ito. Patuloy na nagalit ang bata at winasak naman niya ang mga kagamitan at equipment ni Shaw sa loob ng kanyang laboratory. Pero ang lalaki ay labis na natuwa pa sa abilidad ni Eric at sinabing galit at hinanakit lang pala ang magpapalabas sa abilidad niya. Samantala sa New York sa parehong taon, ang batang si Charles Xavier ay nakita ang ina niya na kumukuha ng pagkain sa refrigerator pero agad na napansin niyang impostor ito at kinausap niya siya sa isip. Dito na bumalik sa orihinal na anyo ang batang babae na si Raven at kinamangha ito ni Charles dahil ngayon lang siya nakakita ng katulad niya na may kakaibang abilidad. Pagkatapos ay sinabihan niya si Raven na kumuha lang ng mga makakain roon at maaari pa siyang manirahan sa kanila. Sa sunod na eksena sa taong 1962 sa Switzerland kung kailan si Eric ay nasa wastong edad na at nangalap ng mga impormasyon ni Shaw sa pader upang hanapin at patayin ito. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang bangko at nagkunwari na magdedeposito ng gold bar sa bank manager upang ma-interrogate ito at malaman ang address ng kliyente nila na si Klaus Schmidt. Ayaw ito sabihin ng manager pero nang sinimulan na iangat ni Eric ang metal ng ngipin nito ay nasabi na niya na nasa Argentina si Schmidt pero tinanggal pa rin niya ang bakal ng ngipin ng manager. Sa kasalukuyan na iyon si Charles na nasa wastong edad na rin ay nag-aaral sa Oxford University sa England, habang si Raven ay tinatago ang tunay na anyo niya sa publiko at nagtatrabaho bilang waitress sa isang bar malapit sa university at namumuhay kasama si Charles bilang kanyang adopted sister. Sa sunod na eksena sa Las Vegas, Nevada, ang CIA agent na si Moira McTaggart kasama ang partner niya na si Levine ay nakita si Colonel Henry ng NATO na pumasok sa isang club. Sinalubong siya sa loob ng kasamahan ni Shaw na si Emma Frost kasama ng marami pang stripper at si Moira ay nagpanggap na isa sa mga ito upang makapasok roon. Nakita niya si Henry na pumunta sa isang booth kasama si Emma at nang pinuntahan niya ito ay agad na nawala sila. Pero ilang saglit ay nagawa niyang malaman ang sikretong daanan papunta sa kabilang silid ng club. Samantala si Shaw ay pinakiusapan si Colonel Henry na ibalik ang mga nuclear missile ng Amerika sa Turkey pero tumanggi siya dahil malapit ito sa Russia at maaaring makapagsimula ng nuclear war. Ang kasamahang mutant naman ni Shaw na si Riptide ay inatake ng kapangyarihan niya si Colonel Henry. Si Moira na nasa kabilang silid ay nakita roon sina Shaw kasama si Emma na kinausap ang Colonel sa isip at ginawang diamante ang katawan na ayon kay Shaw na ito ay isang genetic mutation. Ang isa pang mutant na si Azazel ay tineleport ang Colonel sa silid at agad na ni-report ni Moira ang lahat ng nakita niya sa CIA Director na si John McCone na nasa Chiefs meeting sa War Room. Pero hindi siya pinaniwalaan ito at nakita roon si Colonel Henry na isinusulong na ang paglagay ng mga nuclear missile sa Turkey at binabaan na ng telepono si Moira. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na araw si Charles ay nakamtan na ang pagiging propesor sa pag-aaral ng genetic mutation sa Oxford University at sinundan siya ni Moira. Nang pumunta uli sina Charles sa kalapit na bar ay nilapitan siya ni Moira at nagpatulong sa kanya patungkol sa pag-aaral niya ng genetic mutation. Nang nakita naman niya sa isip ng babae ang mga mutant na nasaksihan nito nakaraan ay agad na pumayag siya sa kanya. Samantala si Eric ay nakarating na sa Argentina at pumasok sa isang bar at nakita rito ang litrato ni Shaw kasama ang 2 Nazi officers na nagkataon na umiinom roon.
Nilapitan ni Eric ang mga ito at sinabing ang mga magulang niya ay pinatay ng mga German noon at inalipin siya. Pagkatapos ay sinaksak niya ang kamay ng isang German at ang baril ng bartender ay binaril niya sa isa pang German. Hinagis ni Eric ang patalim sa bartender at binaril na rin ang natitirang German sa bar. Kinabukasan sa Florida ay pinuntahan ni Colonel Henry sina Shaw sa kanilang yate at tinakot sila na papasabugin sila kung hindi nila siya papaalisin roon dala ang kanyang pera na kabayaran nila sa kanya. Pero napansin ni Shaw na hindi kayang pasabugin ng Colonel ang granada at kinuha niya ito sa kanya at pinasabog. Hinigop niya ang enerhiya ng pagsabog at ito raw ang nagpapanatiling bata sa kanya. Pagkatapos ay binalik niya ang pagsabog sa Colonel. Sa sunod na eksena si Charles ay nasa CIA headquarters sa Virginia at pinaliwanag niya kina Director McCone at Agent William Stryker Sr. na ang pagsabog ng mga nuclear sa panahon nila ang nag-accelerate ng genetic mutation ng karamihan sa mga mutants at ngayon ay namumuhay na ang mga ito kasama nila. Ngunit hindi pinaniwalaan ni McCone si Charles kaya't binasa niya ang nasa isip ni Agent Stryker patungkol sa missile nila na dinadala sa Turkey at si Mystique ay ginaya ang itsura ni Stryker. Ang director ay inis na pinaalis pa rin roon sina Charles pero ang isang CIA agent ay namangha at naniwala sa kanila at planong dalhin sila sa kanyang pasilidad. Si Moira naman ay natrack na si Shaw at planong puntahan sila bago pa mawala ito sa track nila. Kinagabihan ay napuntahan na ni Eric ang yate ni Shaw sa Florida at hinarap rito ang lalaki subalit mabilis na inatake ni Emma ang isip niya at magaling na hinulog ng sasakyan. Pero sina Charles sa di kalayuan kasama ang mga Coast Guard ay planong arestuhin sina Shaw sa yate nila ngunit si Emma ay agad na hinarang ang telepath ability niya. Pagkatapos si Riptide ay lumikha ng mga malalaking buhawi at inatake ang mga Coast Guard sa tubig. Ilang saglit si Eric ay inangat ang malaking kadena ng yate ni Shaw at hinampas ito sa kanila, pero nagawang makasakay ng mga ito sa kanilang submarine na nasa ilalim ng yate upang makatakas roon. Sinubukan na pigilan ito ni Eric pero napansin siya ni Charles mula sa barko ng Coast Guard at tumalon sa kanya upang sabihin sa isip niya na hindi niya makakayang pigilan ang submarine at malulunod lang siya roon. Nagulat si Eric na malaman na hindi lang pala siya ang nag-iisang may kakaibang abilidad. Sa sunod na araw kasama si Eric ay dinala sina Charles ng lalaking nakaitim na suit sa covert CIA research base na ang Division X. Pinakilala sila sa batang scientist roon na si Hank McCoy na bumubuo ng aircraft na may supersonic speed na ang Blackbird. Si Charles naman ay agad na napansin na isa ring mutant si Hank at pinakita nito ang kanyang mga kakaibang malalaking paa na kayang kumapit sa maraming bagay. Sa kasalukuyan na iyon si Emma ay binalaan si Shaw na baka makontrol ang isip niya ni Charles pero sinuot nito ang kanyang bagong helmet at epektibong hindi na nababasa ni Emma ang isip niya. Maya-maya si Hank ay sinabihan si Raven na lumilikha rin siya ng serum na kayang gawing normal ang itsura nila nang hindi nawawala ang abilidad nila at upang magawa ito ay kumuha siya ng blood sample ng babae. Sa sunod na araw ang radar transmitter ng Division X ay pinuntahan ni Charles. Ginawa itong malaking equipment ni Hank na tinawag niyang Cerebro at ito raw ay kayang i-enhance ang abilidad ni Charles upang makahanap pa sila ng mga mutants para sa kanilang division. Sinubukan ito ni Charles at agad na nalaman niya ang lokasyon ng napakaraming mutants sa iba't ibang lugar. Nagsimula silang puntahan ang stripper na si Angel Salvador at mula sa isang kwarto ng club ay pinakita ni Eric ang abilidad niya rito. Sa deleted scene ay kinontrol ni Charles ang isip ni Angel upang ipakita sa kanya si Eric na nakasuot ng katulad sa mga stripper. Pagkatapos ay pinakita na rin ng babae ang kanyang mga pakpak at ni-recruit siya ni Charles sa Division X. Ang sunod ay ang taxi driver na si Armando Muñoz o si Darwin. Ang binatilyong may abilidad na sonic wave na si Sean Cassidy ay nilapitan rin ni Charles matapos na iwan siya ng babaeng inaya niya makipag-date. Ang sunod naman ay ang preso na si Alex Summers na ayon sa warden ay piniling makulong sa konkretong selda. Ang huli ay ang lalaking si Logan pero agad na tumanggi ito kina Charles nang nilapitan nila siya. Maya-maya ay nalaman ni Emma gamit ang abilidad niya ang mga ginagawa ni Charles at pumunta siya sa sikretong silid ng submarine kung nasaan ang kanilang nuclear reactor at sinabi niya kay Shaw na nagre-recruit sina Charles. Samantala ang mga bagong recruit ay tinipon sa Division X at dito ay napag-usapan ni Raven na bigyan ang sarili nila ng codename at ang sa kanya ay Mystique. Si Sean ay tinawag ang sarili bilang si Banshee at binasag niya ang salamin ng silid gamit ang soundwave niya. Si Darwin naman ay pinaliwanag ang codename niyang Darwin dahil kaya ng katawan niya na makapag-adapt upang makasurvive. Si Angel ay tila tugma ang codename niya sa kanyang abilidad at nagagawa pang dumura ng acid fireball. Ilang saglit si Alex upang ipakita rin ang abilidad niya ay lumabas siya ng silid at inatake ng plasma energy blast ang estatwa roon. Sa kasalukuyan na iyon ay nakipag-usap uli sina Moira kay Director McCone at pumayag na ito na isama ang mga mutants sa misyon nila upang tugisin si Shaw na napag-alaman nilang makikipagkita sa general ng Russia.
Maya-maya pagpunta nila sa silid ng mga batang mutants ay nakita nilang maraming napinsala ang mga ito sa paligid. Pero si Raven ay nakaisip pa ng codename kay Alex bilang si Havoc, si Charles ay si Professor X at si Eric bilang si Magneto. Sa sunod na araw ay pumunta na sina Charles sa Russia at nang napadaan sila sa checkpoint ay kinontrol niya ang isip ng isang sundalo upang hindi sila makita nito sa loob ng truck. Ngunit sa deleted scene ay nakita sina Charles ng aso dahil hindi niya kayang kontrolin ang isip nito pero pinaalis na ito ng sundalo. Ilang saglit ay nakalapit na sila sa mansyon ng Russian general at nalaman ni Charles gamit ang abilidad niya na si Emma lang ang makikipag-usap sa general at hindi makakapunta roon si Shaw. Si Eric naman ay agad na sumugod sa mansyon ng mag-isa at pinabagsak ang maraming mga sundalo sa harap gamit ang pagkontrol niya ng mga metal na bagay sa paligid pati na ng mga armas nila. Patuloy na umatake si Eric ng mga sundalo sa loob ng mansyon at sinundan na siya ni Charles pagkatapos ay nakita nila ang Russian general na kinontrol ni Emma ang isip upang makipagtalik rito. Agad na pinatulog ni Charles ang general at si Emma ay ginawang diamante ang katawan pero mabilis na hinampas nila siya sa kama at ginapos ni Eric ang mga kamay niya at sinakal ang leeg. Dito na binasa ni Charles ang isip ni Emma at nakita niyang plano ni Shaw na pasimulain ang World War III upang mamatay ang lahat ng tao at ang mga mutants ay mas lalong dadami at lalakas mula sa mga nuclear ng gera at ang tanging maghahari sa mundo. Samantala sa Division X ay mabilis na hinulog sa ere ni Azazel ang karamihan sa mga CIA agents ng pasilidad kasama ang lalaking nakaitim na suit. Pagkatapos ay inatake naman niya ang mga agents malapit sa silid ni na Raven. Si Shaw naman ay pumasok na ng gusali at binaril siya ng isang agent pero hindi ito tumatalab sa kanya. Pinagbabaril siya ng maraming agents sa taas at pinasabugan ng bazooka pero nagawa niyang ibalik ang mga atake nila sa kanila. Habang si Azazel ay patuloy na nagpatumba ng marami pang mga CIA sa harap ng silid ng mga batang mutants at si Riptide ay nagpalabas ng malaking buhawi upang umatake ng iba pa. Hindi nagtagal ay na-corner na sina Raven ni na Shaw at hinikayat sila na sumama sa kanila upang lumaban sa nalalapit na gera nila sa sangkatauhan at pagkatapos ay maghahari na sila sa buong mundo. Nagdesisyon si Angel na sumama sa kanya at nagsimula na silang umalis roon pero si Darwin ay nagpanggap na sasali na rin kina Shaw at inatake ni Alex ang mga kalaban ngunit nahigop lang ito ni Shaw at pinalunok niya kay Darwin ang plasma energy ni Alex. Subalit hindi naka-adapt ang katawan niya sa lakas ng enerhiya nito at agad na kinasabog niya. Kinaumagahan ay nakabalik na sina Charles sa Division X na nagtamo ng malaking pinsala at pinaliwanag sa kanila ni na Raven ang nangyari roon. Sina Charles at Eric naman ay napagdesisyonan na pagsanayin ang mga batang mutant upang kalabanin sina Shaw at dinala sila ni Charles sa kanyang mansyon. Samantala si Shaw ay hinikayat ang Russian general na maglagay ng nuclear missile sa Cuba na malapit sa Amerika upang makapagsimula na ng World War III pero tinanggihan ito ng general. Nang nag-teleport roon sina Azazel ay napilitan na itong sumang-ayon kina Shaw. Sa kasalukuyan na yun si Emma ay nasa kustodiya na ng CIA at maya-maya sa Chiefs meeting sa War Room ay napagdesisyonan ng mga general ng Amerika na magsimula ng gera sa Russia pag nilagay na ng mga ito ang nuclear missile nila malapit sa bansa nila. Kahit pa ang Russia sa kanilang War Room ay nagpaplano na rin ng gera sa Amerika. Sa kasalukuyan na yun si Charles ay pinasok si Alex sa kanilang bunker upang doon mag-practice ang binatilyo ng kanyang kapangyarihan. Ngunit nang nagsanay na siya rito ay nasunog niya ang buong silid. Si Sean ay pinagsanay nilang gamiting pang-atake ang kanyang soundwave pagkatapos ay ginawan siya ni Hank ng glider suit upang gamitin ang kanyang soundwave na makapag-glide sa ere pero hindi niya ito nagawa. Ilang saglit si Hank ay nahigitan ni Charles ng bilis sa pagtakbo pero nang nilabas na nito ang mga malalaking paa niya at nang tumakbo uli sila ay hindi lang siya mas bumilis at nagawa pa niyang umikot ng sobrang bilis sa buong mansyon. Naisipan naman ni na Charles na patalunin si Sean mula sa tuktok ng satellite tower ngunit nag-aalinlangan siya. Pero biglang tinulak si Sean ni Eric at dahil sa labis na takot ay nagawa na niyang mag-glide sa ere gamit ang soundwave niya habang suot ang kanyang gliding suit. Sa sunod na eksena ay ginawa ni Hank si Alex ng containment unit upang makontrol ang plasma energy niya. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Charles na tamaan lang ang manikin na nasa gitna pero hindi niya ito nagawa. Tumayo naman sina Charles sa tabi ng nasa gitnang manikin at pinatama ito kay Alex na nagawa na nga niya. Maya-maya si Eric ay sinabihan si Raven na kung ang kalahati ng konsentrasyon niya ay nakafocus sa itsura niya ay maaaring dumating ang sitwasyon na ikamatay niya ito. Kailangang tanggapin niya muna ang itsura niya bago siya tanggapin ng mga tao sa paligid niya. Pagkatapos ay sinabihan naman siya ni Charles na paharapin niya sa kanila ang satellite tower roon ngunit kahit anong pilit niya ay hindi niya magawa. Tiningnan ni Charles ang masayang memorya ni Eric kasama ang ina niya at sinabing minsan hindi galit ang nagpapalakas sa kanila. Kailangan din nilang isipin ang mga inspirasyon nila upang magawa ang mga bagay na sobrang hirap gawin.
Nang sinubukan uli ni Eric ay nagawa na niyang pagalawin ang satellite tower ng bahagya paharap sa kanila. Sa sunod na eksena ay napanood nila si President Kennedy na inaanunsyo ang pagsisimula nila ng giyera sa Russia dahil sa paglagay ng mga nuclear missile ng mga ito sa Cuba na malapit sa bansa nila. Si Eric ay nasabing malamang sa Cuba nila mahahanap si Shaw. Kinagabihan ay pinakita ni Hank kay Raven ang serum na natapos na niyang gawin. Pero sinabi ng babae na hindi nila kailangang itago ang tunay na itsura nila at dapat maging proud pa sila rito. Pero si Hank ay naniniwala na kailangan nila ang serum na yon at inalisan na si Raven. Pagbalik niya sa kanyang laboratory ay ininject na niya ang serum sa paa niya at naging normal na ang itsura nito. Ngunit agad na bumalik sa dating anyo ang paa ni Hank at naging halimaw pa ang buong anyo niya. Si Eric naman ay pinuntahan ni Raven sa kwarto niya pero sinabi niyang mas gusto niya pa siyang makasama sa kanyang tunay na anyo. Binalik na ng babae ang asul na itsura niya at kinatuwa ito ni Eric at nagkahalikan sila. Kinaumagahan ay nakita ni Charles na nawasak ang mga equipment ni Hank sa kanyang laboratory pero nagawa niya sila ng mga bagong suit. Pagpunta nilang lahat sa Blackbird ay nakita nila si Hank na nagbago na ang itsura dahil in-enhance ng serum ang mutant genes niya at tinawag siyang Beast ni Alex. Maya-maya sakay ng kanilang Blackbird ay narating na nila ang karagatan ng Cuba at nadatnan rito ang hukbo ng Amerika at ng Russia na naghahanda ng umatake. Ngunit si Azazel ay pinatumba ang mga crew ng isang warship ng Russia upang kontrolin ito laban sa mga sundalo ng Amerika at simulan na nila ang giyera. Pero si Charles ay kinontrol ang isang crew ng isa pang warship ng Russia upang pasabugin ang barko kung nasaan si Azazel. Si Shaw naman sa kanilang submarine ay pumasok na sa nuclear reactor room at sinimulan gawing nuclear bomb ang sarili. Ilang saglit si Banshee ay sumisid sa dagat at gamit ang kanyang soundwave ay nagawa niyang malaman ang lokasyon ni Shaw. Pagkatapos ay sinimulan ng iangat ni Eric ang submarine ng mga kalaban mula sa dagat gamit ang kapangyarihan niya, ngunit si Riptide ay inatake sila ng malaking buhawi. Pero nagawang ibagsak ni Eric ang submarine sa kalapit na beach at bumagsak rin rito ang Blackbird nila. Paglabas nila ng jet ay agad na nagsimula ang laban ni Beast sa mga kasamahang mutant ni Shaw sa beach at pinunta ni Azazel sina Alex sa isang warship ng Amerika. Mabilis na inatake rito ang binatilyo ni Angel pero inatake naman siya ni Banshee na lumabas mula sa dagat. Si Eric ay pumasok na ng submarine habang ginagabayan siya sa isip ni Charles at dinisable niya ang nuclear reactor ng sasakyan pagkatapos ay nagpakita sa kanya si Shaw mula sa reactor room. Si Banshee ay kinuha si Alex sa warship ngunit nagawang atakihin ni Angel ang gliding suit niya at bumagsak sila sa beach. Pero dito na nagawang pabagsakin ni Alex si Angel ng kanyang plasma energy. Samantala si Eric ay pinasok naman ang reactor room ni Shaw at nang inatake siya nito na nagdulot ng crack sa salamin na pader ay nagagawa na ni Charles makita ang sitwasyon nila sa silid. Binagsakan ni Eric ng mga metal na debris si Shaw ngunit nagagawa pa rin siyang ma-overpower nito. Sa kasalukuyan na yun si Azazel na nakikipaglaban pa rin kay Beast ay nagawang malinlang ni Mystique at mabilis na pinabagsak siya ni Beast. Si Eric naman ay nagawang matanggal ang helmet ni Shaw at agad na pinahinto siyang kumilos ni Charles. Pagkatapos ay sinuot ni Eric ang helmet upang hindi siya mapigilan ni Charles at dahil pinatay ni Shaw ang ina niya ay pinalutang niya ang coin na pinapaangat nito sa kanya noon. Pinasok ito ni Eric sa ulo ni Shaw at dahan-dahan na pinatagos sa kanyang likod. Subalit ang mga general ng Amerika sa kanilang war room ay nakikipagtulungan na sa Russia na tapusin ang mga mutants na tinuturing nilang banta sa sangkatauhan. Ilang saglit ay pinakita ni Eric ang walang buhay na katawan ni Shaw kina Azazel at kina Charles pagkatapos ay hinikayat sila na umatake sa mga sundalo dahil napansin niyang naghahanda na ang mga ito na atakihin sila. Hindi nagtagal ay umatake na ang hukbo ng mga Russians at Americans ng kanilang mga missile sa mga mutants. Madaling napigilan ang lahat ng mga ito ni Eric sa ere at binalik sa mga sundalo pero pinigilan siya ni Charles. Agad na inatake siya ni Eric at pinagpatuloy na paliparin ang mga missile sa mga sundalo at mabilis na pinatalsik niya sina Beast. Ilang saglit ay pinagbabaril ni Moira si Eric at pinatalsik niya ito subalit tumama sa spine ni Charles ang isang bala. Nilapitan siya ni Eric at tinanggal ang bala sa kanya at sumabog na sa ere ang mga missile. Galit na sinakal ni Eric si Moira pero sinabihan siya ni Charles na siya ang gumawa nito sa kanya. Nasabi naman ni Eric na dapat ay pinoprotektahan nila ang isa't isa dahil iisa lang sila ng hangarin. Pero sumagot si Charles na magkaiba sila ng layunin. Pagkatapos ay sinabihan ni Eric ang iba pang mutants na kailangan nilang maghanda sa susunod na atake sa kanila ng mga tao at pinapasama niya sila sa kanya. Lumapit si Raven kay Charles pero sinabi sa kanya nito na alam niyang mas gusto niyang sumama kay Eric at ito nga ang ginawa niya. Sumama rin sina Azazel kay Eric at nag-teleport sila paalis roon. Sinubukan na itayo ni Beast si Charles subalit hindi na niya maramdaman ang kanyang mga paa.
Sa sunod na eksena ay bumalik na si Charles sa kanyang mansyon sakay ng wheelchair at nagplanong gawing academy ang mansyon para sa mga batang mutants. Pinayuhan naman ni Moira si Charles na dahil bubuo siya roon ng sarili niyang team ay dapat na tawagin niya itong X-Men. Upang matago naman ni Charles ang mga impormasyon tungkol sa kanya at sa mga plano niya ay hinalikan niya si Moira at binura ang mga memorya ng babae. Nang nag-report na siya kina Director McCone patungkol sa mga nangyari nang nakilala niya si Charles ay wala siyang maalala. Maya-maya si Emma Frost sa kanyang kulungan ay pinuntahan ni Eric at kinumbinsi na sumama sa kanila at nais niyang tawagin nila siya bilang si Magneto. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang X-Men Origins Wolverine. Sa Canada sa taong 1845, ang batang si Victor ay binabantayan ang may sakit na si James Howlett kasama ang ama nito na si John. Ngunit si Thomas Logan na ama ni Victor ay biglang nagsisigaw sa labas ng pangalan ng asawa ni John at pinuntahan niya ito subalit ilang saglit lang ay nabaril siya ng lasing na si Thomas. Nang narinig ni James ang putok ng baril ay agad na tumakbo siya sa ama at naabutan niya ito na nakahandusay na lang sa sahig. Dahil sa labis na galit ay lumabas sa kamay niya ang kanyang mga bone claw at mabilis na sinaksak si Thomas. Subalit sinabi ni Thomas na siya ang tunay na ama niya at bumagsak na. Ang ina ni James ay labis na natakot sa nagawa niya at tumakbo ang bata palabas ng kanilang bahay. Pero hinabol siya ni Victor at sinabing nararapat lang sa ama nila ang ginawa ni James at dahil magkapatid sila ay kailangan nilang magsama at protektahan ang isa't isa. Nang pinaghahanap na sila ng mga tao ay agad na umalis sina Victor sa kanilang nayon. Napunta na sa panahong nasa wastong edad na sina James at Victor at mula pa noon ay madalas na silang magkasama at pinoprotektahan ang isa't isa mula sa lahat ng kalaban nila habang sumasabak ng magkabilaan sa mga gera bilang mga sundalo noong American Civil War, World War I, at World War II. Dahil sa kanilang mutant regenerative power ay hindi sila namamatay at tumatanda. Ngunit habang tumatagal ay nagiging bayulente at mabangis ang pag-uugali ni Victor na tila isang hayop kaya't madalas siyang binabantayan ni James. Isang araw ay napasabak naman sila sa Vietnam War at papatayin rito ni Victor ang isang babae pero pinigilan siya ng kasamahan nila hanggang sa napatay niya ang kanilang officer. Agad na pinalibutan siya ng mga kasamahan nilang sundalo pero si James ay prinotektahan ang kapatid niya sa kanila. Sa sunod na araw ay sinentensyahan sila ng pagkamatay sa firing squad ngunit hindi sila namatay rito kaya't kinulong na lang sila sa maliit na selda ng panghabang buhay. Pero pinuntahan sila ni Major William Stryker at sinabing alam niyang mga mutants sila na may kakaibang abilidad. Pagkatapos ay inalok niya sina James na sumali sa kanyang espesyal na grupo ng mga mutants upang magpatuloy pa rin na magserbisyo sa bansa bilang mga mandirigma. Pumayag ang magkapatid at habang sakay ng isang military plane ay nakasama nila rito ang Team X ni Major Stryker. Maya-maya ay nakarating na silang lahat ng Lagos, Nigeria upang sumugod sa isang gusali na may malaking operasyon ng diamond trafficking. Ang isang miyembro ng Team X na si Agent Zero ay sobrang galing na pinatumba ang karamihan sa mga mercenary sa labas ng gusali gamit ang kanyang dalawang baril. Pagkatapos si Fred na may invulnerability power ay pinigilan ang mercenary sa tangke na pasabugan sila at ang sasakyan nito ang napasabog niya. Ilang saglit ay napansin ng boss ng operasyon na ang grupo ay nasa elevator nila at pinahinto niya ito. Si Bradley naman na may technopathy power ay kinontrol ang elevator at inabangan sila ng maraming mercenary sa pinto. Pero mag-isang lumabas rito ang isa pang miyembro ng Team X na si Wade Wilson at napakabilis na pinabagsak ang lahat ng mercenary sa loob ng silid gamit ang kanyang mga katana blades. Ang boss ay gagamitin na ang baril niya pero pinigilan siya ni John Wraith na may teleporting ability. Inakala nito na kukunin ng Team X ang kanilang mga diamante pero sumagot si Stryker na nais lang niyang malaman kung saan nila nakuha ang sobrang rare na mineral na yon. Sinabi ng lalaki ang pinagmulan nito na di kalayuan roon at agad na pinuntahan nila ito at tinanong ni Stryker ang mga lokal ng lugar kung saan nila nahanap ang mineral. Nasabi ng leader ng lokal na galing raw ito sa isang bulalakaw pero tumangging sabihin kung nasaan dahil sagradong bagay ang mineral sa kanila. Si Stryker naman ay pinag-utos kina Victor na patayin ang mga lokal roon pero mabilis na pinigilan sila ni James at sinabing hindi na tama ang ginagawa nila. Pagkatapos ay tinapon na niya ang kanyang dog tag at tumiwalag na siya sa grupo. Pinigilan siya ni Victor pero umalis pa rin roon ang kapatid niya. Sa deleted scene ay nagpakita roon ang batang si Storm at pinagmasdan umalis si James habang kumukulog ng malakas sa kalangitan. Makalipas ang 6 na taon si James na inadapt na ang pangalan ng ama niya bilang si Logan ay naninirahan na sa kabundukan ng Canada kasama ang kanyang asawa na si Kayla at nagtatrabaho siya roon bilang mananabas ng mga puno. Samantala si Bradley na nagtatrabaho na sa isang carnival ay pinuntahan ni Victor.
Sinabi niya rito na wala siyang pinagsabihan sa pagpatay nila noon sa mga lokal ng Lagos pero si Victor ay mabilis na pinatumba siya. Lumipas ang ilang araw habang nagtatrabaho si Logan ay pinuntahan siya ni Stryker na ngayon ay isa ng Colonel kasama si Agent Zero. Sinabihan niya si Logan na may pumapatay sa kanilang dating team at kailangan nila ang tulong niya. Pero tumanggi sa kanya ang bida at agad na inalisan sila. Pagkatapos ay sinundo ni Logan ang asawa niya sa isang school kung saan ay nagtatrabaho ito bilang teacher. Ngunit napansin nilang may dalawang lalaki na nagtatalo sa gitna ng kalsada at sinubukan na kausapin ni Logan ang isa pero sinuntok siya nito na agad na napigilan niya. Lumapit na rin si Kayla sa lalaki at hinawakan ito sa balikat at sinabihan na padaanin sila sa kalsada na agad na ginawa nga ng lalaki at kinamangha ni Logan ang abilidad ni Kayla. Kinagabihan ay kinuwento ni Kayla kay Logan ang istorya ng Moon kung bakit ito nag-iisa. Noon ay may kasintahan siya na si Kuwai Kawatso at nakatira sila sa Spirit World. Pero ang trickster spirit ay pinapunta si Kuwai Kawatso sa Earth upang kumuha ng mga bulaklak na pinapakuha raw sa kanya ng Moon. Subalit hindi alam ni Kuwai Kawatso na hindi na siya makakabalik sa Spirit World kapag bumaba siya sa Earth. Mula noon ay gabi-gabi niyang tinitingnan ang Moon sa kalangitan at sinisigaw ang pangalan nito ngunit kahit kailan ay hindi na niya siya nakapiling. Natawa si Logan sa pangalan ni Kuwai Kawatso pero sinabi ni Kayla na ang ibig sabihin nito ay Wolverine. Kinabukasan habang papunta si Kayla sa trabaho ni Logan ay biglang hinarang siya ni Victor sa kalsada. Kinalmot niya ang kotse ni Kayla at nilapitan nito habang si Logan ay naamoy ang kapatid niya sa paligid. Nakakita si Logan ng ulo ng hayop sa daan at na-realize niyang nasa panganib si Kayla. Ilang saglit ay nakita ni Logan ang kotse nila na may kalmot ni Victor. Pagkatapos ay nahanap niya roon si Kayla na nakahandusay na lang sa damuhan at ito ay labis na kinagalit niya. Kinagabihan si Victor na nasa kalapit na bar ay nahanap roon ni Logan. Pero ang kapatid niya ay mabilis na inatake siya palabas ng bar at hinampas sa mga punong kahoy. Ang bida ay galit na kinalaban si Victor subalit madaling nakakalamang ang kapatid niya sa pakikipaglaban sa kanya. Hindi pa rin sumuko si Logan at buong lakas na kinalaban si Victor hanggang sa nabalibag niya siya pero binagsak nito sa kanya ang mga punong kahoy roon. Pagkatapos ay hinagis siya sa dumadaang kotse at pinutol pa ang mga bone claw niya. Sinabi naman ni Victor sa kanya na hindi sila tulad ng mga tao at inalisa na siya. Kinaumagahan ay nasa ospital si Logan at nagulat ang mga doktor na wala na siyang sugat. Nang nagising na siya ay nakita niyang nandoon si Stryker at sinisi niya ito sa pagkamatay sa asawa niya. Pero sinabi ni Stryker na hindi niya alam na si Victor ang umaatake sa mga miyembro ng team nila. Nakaraan ay sobrang naging bayulente ni Victor at kinailangan niya siyang ikulong pero nakatakas ito at nagplanong tugisin silang lahat. Umalis na roon si Logan upang maghiganti uli sa kapatid ngunit sinabihan siya ng Colonel na hindi niya ito matatalo. Pero may mga kagamitan siya na maaaring ibigay sa kanya upang matalo niya si Victor at sinisigurado niya kay Logan na makakapaghiganti na siya rito. Kahit naman duda at mabigat sa kalooban ng bida ay pumayag na rin siya kay Stryker. Pagkatapos ay dinala niya si Logan sa kanilang military laboratory at sinalang sa isang kakaibang equipment. Sinabi sa kanya rito ng Colonel na nakita na niya ang mineral na hinahanap nila noon sa Nigeria at mula rito ay nakalikha sila ng indestructible na metal na ang adamantium. Ito ang isasalin nila sa katawan niya na ang tanging paraan lang upang matalo niya si Victor. Binalik naman ni Stryker ang dog tag ni Logan pero pinapalitan niya ito ng may pangalang Wolverine. Maya-maya ay pumunta rin sa pasilidad si General Monson upang makita ang magiging resulta ng programa ni Colonel Stryker na pinangalanan nitong Weapon X o ang Weapon 10. Ilang saglit ay nilubog na nila si Logan sa tubig at sinimulan ng salina ng adamantium components sa lahat ng parte ng mga buto niya. Ngunit dahil rito ay biglang tumaas ang heart rate ni Logan at pati ang temperatura ng katawan niya ay uminit sa punto na ang tubig sa equipment ay uminit rin. Hindi nagtagal ay nagtagumpay sina Stryker na isalin sa mga buto ni Logan ang adamantium ngunit biglang hindi na tumibok ang puso niya. Nadismaya rito ang Colonel pero makalipas ang ilang saglit ay unti-unti nang bumabalik ang heart rate ni Logan na labis na ikinatuwa niya at sinabihan si Agent Zero na burahin ang memorya niya at kumuha ng DNA nito upang gamitin sa kanilang Weapon 11. Pero narinig ito ni Logan at dahil ayaw niyang mawala ang mga memorya niya ni Kayla ay agad na bumangon siya sa equipment. Si Agent Zero ay pinagbabaril siya pero wala na itong talab sa kanya at umatake si Logan ng mga sundalo sa daan habang tumatakbo paalis roon. Gamit ang kanyang mga bagong adamantium claw ay nakalabas siya ng pasilidad at lumundag sa isang talon. Si Agent Zero naman ay inatasan ni Colonel Stryker na tugisin si Logan. Maya-maya ay pumasok si Logan sa bar ng mag-asawang sina Travis at Heather. Pinasok rito ni Travis si Logan na may dalang baril at nakita siya na walang saplot at nilalamig kaya't binigyan niya siya ng kumot at inimbitahan sa kanilang bahay. Matapos masuot ng bida ang mga kasuotan ng dating anak ng mag-asawa ay inobserbahan niya ang kanyang mga adamantium claw.
pero nang tinawag siya ni Travis upang kumain ay aksidenteng nasira niya ang lababo roon. Agad na sinabihan niya ang mag-asawa na babayaran niya ito at sumabay siyang kumain ng hapunan sa kanila. Maya-maya ay bumalik siya sa barn at dito nagpalipas ng gabi. Sa sunod na araw ay umupo siya sa motorsiklo ni Travis at binigay sa kanya nito ang jacket ng anak nila noon. Dumating rito si Heather subalit may biglang bumaril sa kanya at pati kay Travis. Ito pala ay si Agent Zero at ang kasama nitong sundalo sa helicopter ay pinasabog ang barn pero agad na nakalabas roon ng Wolverine sakay ng motorsiklo. Si Agent Zero sakay ng helicopter ay hinabol si Logan at pinagbabaril nila siya ng machine gun. Magaling na nakakaiwas ang bida sa mga atake ni Zero sakay ng motorsiklo ngunit hinabol naman siya ng mga military truck nila. Inatake niya ang machine gun ng isa rito at agad na natakasan subalit nakaabang na sa kanya sina Zero sa kabilang parte ng kalsada kaya't napilitan ang Wolverine na lumiko pabalik sa kabilang direksyon at nagpatumba ng isang military truck. Pagkatapos ay sumampa siya sa isa pang truck ngunit pinasabugan ito ng mga kalaban at tumalon siya sa kanila at pinutol ang LSC ng helicopter nila na agad na kinabagsak nito. Pagkatapos ay narinig ni Logan si Stryker sa radyo ni Zero at sinabihan niya ito na pagkatapos niyang patumbahin si Victor ay susunod niya siya. Dahil naman pinatay ni Zero sina Travis ay pinaliyab niya sa daan ang langis ng helicopter upang pasabugin ito. Maya-maya ay pumunta si Logan kay Wraith at kinuwento rito ang lahat pati ang pagkakaroon niya ng mga adamantium claw. Nasabi sa kanya ni Wraith na matapos ng ilang buwan noong umalis siya sa grupo nila ay umalis na rin si Wraith dahil hindi na niya matiis ang mga panibagong misyon nila na tumugis ng mga kauri nilang mutant para sa masamang plano ni Stryker. Nasabi pa ni Wraith na upang mahanap niya si Victor ay malamang malalaman niya ito kay Fred dahil close sila ni Zero noon. Nang pinuntahan nila ito ay mukha na siyang nilalang na nilamon ang tunay na Fred ayon kay Logan. Pagkatapos ay tinanong sa kanya ni Logan ang lokasyon ni Victor at tinawag siyang Bob. Pero ang pagkarinig ni Fred ay tinawag niya siyang Blob kaya't pinatalsik niya siya. Naisip naman ni Wraith na labanan ni Logan si Fred sa boxing upang malabas nito ang galit sa kanya at maaaring pagkatapos nito ay makipag-usap na si Fred sa kanya. Pero habang nakikipag-boxing si Logan kay Fred ay namroblema pa siya kung may sasakto bang stretcher rito kung mapatumba niya ito. Ngunit ang lalaki ay hindi tinatabla ng mga suntok ni Logan at nagagawa siyang suntukin ng mabilis ng maraming beses. Hanggang sa hinedbutt siya ni Fred pero labis na nasaktan nito sa adamantium na bungo ni Logan pagkatapos ay pinatumba niya si Fred sa pagpuntirya sa ulo nito. Sa kasalukuyan ay yun ang estudyante na si Scott Summers na may optic blast mutant power ay pinuntahan ni Victor sa eskwelahan nito. Hinabol niya ang binatilyo sa loob ng gusali na parang mabangis na hayop at si Scott ay aksidenteng nakalikha ng malaking damage sa eskwelahan. Nahuli na siya ni Victor at kasama ang Colonel ay kinidnap nila si Scott upang kumuha rito ng mutant DNA. Ilang saglit ay ginising ni Logan si Fred at tinanong sa kanya kung nasaan si Victor. Sumagot si Fred na si Victor ay nagtatrabaho pa rin kay Stryker at pinapatakbo nila ang isang isla kung saan nila dinadala ang mga dinudukot nilang mutants upang pag-eksperimentuhan at pagsamahin ang lahat ng kapangyarihan nila sa isang mutant. Dito na na-realize ni Logan na pinapatay ni Stryker kay Victor ang asawa niya upang mapapayag nila siya na isailalim rin sa eksperimento nila. Galit na tinanong naman ng bida si Fred kung nasaan ang isla ngunit hindi niya ito alam. Pero nakaraan lang ay may isang mutant na nakatakas roon at ito ay si Remy LeBeau ng New Orleans na tinatawag na Gambit dahil kinukuha niya ang lahat ng pera sa poker. Agad na umalis na roon si Logan at sumama sa kanya si Wraith. Kinagabihan ay pinuntahan nila ang isang kasino kung saan nila nahanap si Remy LeBeau. Si Wraith ay nagbantay sa likod kung sakaling tumakbo sa kanila si Remy ngunit nakaharap niya rito si Victor. Samantala si Logan ay sinimulan ng kausapin si Remy at sinabihan siya na tutulungan niya sila na makapunta sa isla ni Stryker. Si Wraith naman ay matapang na kinalaban si Victor gamit ang mutant teleport ability niya subalit ilang saglit lang ay nagawa siyang pabagsakin ng lalaki sa mabilis na paghawak sa spinal cord niya at binali ito. Sa kasalukuyan ay yun si Remy ay inakalang tauhan si Logan ni Stryker dahil napansin nito ang dog tag niya na pareho sa mga sundalo na nagdala sa kanya sa isla. Kaya't inatake ni Remy si Logan ng maraming beses gamit ang kanyang mga baraha na kinatalsik niya sa likod ng kasino. Subalit nakita ni Logan roon si Victor na tinumba si John at kinuhaan ng DNA. Pagkatapos ay galit na siniko ng bida si Remy at mabilis na inatake ang kapatid niya. Dahil sa adamantium sa katawan ng Wolverine ay madali na niyang na-overpower si Victor. Pero si Remy gamit ang kanyang staff ay malakas na pinatalsik silang dalawa. Dito na tumakas si Victor kay Logan at si Remy ay nagpatuloy na kinalaban ng bida pero naputol niya ang staff nito. Ang lalaki naman ay nagawa siyang mapabagsak at mabilis na umalis na rin sa lugar pero si Wolverine ay madaling winasak ang hagdanan na kinakatayuan niya gamit ang kanyang mga adamantium
adamantium claw at bumagsak ito pati si Remy. Inis na sinabihan ni Logan si Remy na dalhin niya siya sa isla at papatumbahin ni Logan sina Stryker na mga kinamumuhian niya at pumayag na sa kanya ang lalaki. Sa sunod na eksena si Colonel Stryker sa isla ay pinuntahan ni General Munson at tiningnan ang kanilang Weapon 11 na ang katawan pala ni Wade. Sinabi ni Stryker na plano niyang gamitin ito sa mga susunod na gera nila upang makapagligtas ng maraming buhay. Pero ang general ay nalaman na may labis na galit si Stryker sa mga mutant dahil sa pagpatay sa asawa niya ng kanyang mutant na anak kaya't ipapasarado na ni Munson ang programa niya. Subalit si Stryker ay mabilis na sinaksak si General Munson na kinabagsak nito. Maya-maya ay sinakay ni Remy si Logan sa kanyang maliit na eroplano papunta sa isla ni na Stryker at hindi nagtagal ay narating na nila ito na ang 3 Mile Island na isang nuclear power plant at bumaba na si Logan sa dagat ng isla. Pagpasok niya sa pasilidad ay nakita niya rito ang Colonel na malapit nang matapos ang kanyang Weapon 11 na susunod sa mga utos niya. Pinaliwanag ni Stryker kay Logan na ang Weapon 11 ay ang isang mutant killer na si Deadpool. Pagkatapos ay pinakita niya roon si Kayla na buhay pa pala dahil pineke lang ni na Victor ang pagkamatay niya. Nalaman raw ni Stryker na ang paghihiganti ang mag-uudyok kay Logan na sumailalim sa eksperimento nila kaya't nagawa nila iyon kay Kayla na inatasan rin ni Stryker noon na bantayan si Logan. Si Kayla ay may mutant power na takto-hypnosis na kayang kumontrol ng isip ng tao kaya't ang pagsasama nila ni Logan ay walang katotohanan. Labis na kinagulat at kinadismaya ito ng bida sa babae at umalis siya roon na mabigat ang kalooban. Ilang saglit si Victor ay sinabihan si Stryker na ibigay rin sa kanya ang adamantium katulad ng pinag-usapan nila. Pero sumagot ang Colonel na hindi niya mabibigay ang adamantium sa kanya dahil di niya kakayanin ang proseso nito. Nainis si Victor at sinakal si Kayla pero agad na narinig ni Logan ang sigaw niya at galit na hinarap ang kapatid. Pagkatapos ay buong lakas na inatake ng Wolverine si Victor at hindi ito nakapalag sa kanya dahil sa mga matitinding atake na natatanggap niya, hanggang sa nahulog sila sa mababang parte ng pasilidad. Dahil sa sobrang galit ay tatapusin na ni Logan ang kapatid pero sinabihan siya ni Kayla na hindi siya isang hayop at sinuntok na lang niya si Victor. Nilapitan naman siya ni Kayla at sinabing nagawa niya lang ang lahat ng iyon sa kanya dahil pinangakuan siya ni Stryker na papalayain ang kapatid niya na kinulong rin nila roon. Agad na pinuntahan nila ang mga kulungan ng mga mutants na pinag-eeksperimentuhan ni na Stryker. Pagkatapos ay tinulungan ni Logan na palabasin sila rito kasama ang nakababatang kapatid na babae ni Kayla na si Emma. Samantala si Stryker ay pina-activate na ang kanilang Weapon 11 na si Deadpool kahit hindi pa kumpleto ang proseso rito. Samantala si Logan ay tinulungan makalabas ng pasilidad ang mga mutants kasama si Kayla subalit hinarang sila ni Deadpool kaya't pinaalis na sila roon ng bida. Si Stryker naman ay kinontrol na si Deadpool upang atakihin si Logan at napansin niyang may regenerative ability rin siya. Matapang na kinalaban pa rin ni Logan si Deadpool subalit madali siyang napapabagsak nito. Samantala sina Kayla ay naghahanap ng ibang mapaglalabasan sa pasilidad ngunit biglang pinagbabaril sila ng mga sundalo ni Stryker pero sinalag ito ng diamanteng katawan ni Emma. Nagtulungan naman sila ng binatilyong si Scott na pabagsakin ang mga sundalo gamit ang kanyang malakas na optic blast. Subalit si Kayla ay pinauna ng umalis roon sina Emma dahil sa natamaan pala siya ng mga sundalo kanina. Sa kasalukuyan na yun si Wolverine ay patuloy na nakikipaglaban kay Deadpool subalit nakakalamang pa rin ito sa pakikipaglaban sa kanya kaya't naisipan niyang tumakbo palayo rito at umakyat sa nuclear tower. Ngunit agad na nag-teleport si Deadpool papunta sa kanya at dito nila pinagpatuloy ang kanilang matinding laban pero madaling na-overpower pa rin siya nito kahit paibigay niya ang kanyang buong lakas. Hanggang sa pinagutos ni Stryker kay Deadpool na pugutan si Logan pero mabilis na napigilan siya ni Victor at tinulungan iangat ang kapatid. Pagkatapos ay pinagtulungan na kalabanin ni na Logan at Victor si Deadpool ng magkabilaan kung paano sila nakikipaglaban ng sabay noon sa mga gera. Hanggang sa pinasabugan silang dalawa ng malakas na optic blast ni Deadpool ng ilang beses pero pinigilan ito ni Logan gamit ang mga claw niya at binalik kay Deadpool ang atake niya. Si Victor ay nilapitan ang kalaban pero agad na inatake siya nito ng kanyang optic blast. Dito na nakakuha ng tiyempo si Wolverine na pugutan ng ulo si Deadpool at sinipa siya roon pero winasak nito ang tower habang nasa ere. Sa kasalukuyan na yun si Scott kasama ang iba pang mutants ay biglang nakarinig ng misteryosong boses sa isip na nagturo ng daan sa kanila at sinundan niya ito kasama ng mga mutants. Ilang saglit ang Colonel ay hinanda na ang kanyang baril na may adamantium bullets at plano niyang burahin ang mga memorya ni Logan gamit ito. Maya-maya si Victor ay tumalon na mula sa gumuguhong tower at si Logan ay tumalon na rin rito. Nang may babagsak sa kanyang malaking debris ay agad na winasak ito sa ere ng lalaking si Gambit. Sinabihan naman siya ni Logan na tulungan ang mga mutants na makaalis sa lugar.
Ilang saglit nakita niya roon si Kayla na labis na nanghihina sa tama ng baril. Binuhat ng bida si Kayla paalis ng isla, subalit dito na siya pinagbabaril ng maraming beses ni Colonel Stryker ng kanyang adamantium bullets hanggang sa bumagsak siya at nawala ng malay. Babarilin rin ng Colonel si Kayla pero nakontrol na siya nito at sinabihan na magpatuloy na maglakad kahit pa magdugo ang kanyang mga paa. Maya-maya ay nakalabas na ng pasilidad sina Scott at sinalubong sila ni Charles Xavier na ang tumulong pala sa kanila makalabas roon pagkatapos ay pinasakay sila ng helicopter na nakita ni Remy sa di kalayuan. Ilang saglit ay nagkamalay na si Logan at nakita siya ni Remy na may tama ng baril sa noo. Pero hindi na niya siya kilala kahit pa ang pangalan niya ay hindi na niya alam. Sinabi ni Remy na siya si Logan at magkaibigan sila pagkatapos ay umalis na sa lugar. Subalit nakita ni Logan sa daan si Kayla na wala ng buhay na hindi niya rin maalala kung sino. Pinaalis na roon ni Logan si Remy at nang dumating na ang mga ambulansya at pulis ay umalis na rin si Logan ng isla. Sa mid-credits scene, si Colonel Stryker na nasira na ang mga sapatos dahil sa paglalakad ng sobrang tagal ay sinama ng mga military police upang i-interrogate patungkol sa pagkamatay ni General Munson. Ito naman ang post-credits scene na hindi na kailangang ipaliwanag. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang X-Men 1. Nagsimula ang pelikula sa isang German camp sa Poland sa taong 1944. Ang batang si Eric Lenscher kasama ang mga magulang niya ay puwersahan na pinunta roon ng mga German soldiers. Subalit ang mga ito ay hiniwalay si Eric sa kanyang mga magulang at dahil sa labis na galit ay nagawa niyang sirain ang bakal na gate gamit ang mutant power niya. Labis na nahirapan na pigilan siya ng mga German soldiers ngunit agad na pinalo siya sa ulo ng isang sundalo at nakita nilang halos mawasak niya ang kanilang gate. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng pelikula sa Meridian, Mississippi. Ang dalagitang si Marie sa kanyang kwarto ay nagpaplanong pumunta sa maraming bansa kasama ang kanyang boyfriend. Subalit nang nagkahalikan sila ay dito na lumitaw ang mutant power ni Marie at biglang nanginig at nanghina ang boyfriend niya na agad pinuntahan ng mga magulang ng dalagita dahil sa sigaw niya at mabilis na tumawag sila ng ambulansya. Sa sunod na eksena sa US Senate hearing, si Dr. Jean Grey ay pinaliwanag rito na ang mutants ay ang next evolution ng tao at madalas na lumalabas ang abilidad nila kapag nahaharap sa matinding emotional stress. Pagkatapos ay bumoto si Jean sa pagkansela ng mutant registration law ng gobyerno na magpupuwersa sa mga mutant na isiwalat sa publiko ang pagiging mutant nila. Sapagkat dahil rito ay kakatakutan na sila ng mga tao at minsan ay sasaktan pa. Ngunit si Senator Robert Kelly ay pinaliwanag sa buong Senate na ang mga mutants ay sobrang mapanganib sa mga ordinaryong mamamayan. Dahil kaya ng mga ito na gumawa ng iba't ibang klase ng krimen gamit ang mga abilidad nila. Natuwa at sumang-ayon naman kay Senator Kelly ang karamihan ng mga tao na dumalo sa meeting. Si Professor X o si Charles Xavier ay nandoon rin sa meeting at nang inis na umalis sa lugar si Eric Lenscher o si Magneto ay agad na nilapitan nito ni Charles at sinabihan na huwag mawala ng tiwala sa mga tao. Patuloy na kinausap niya si Eric habang sinisiyasat ang isip nito. Ngunit agad na napansin ni Eric ang ginagawa niya at sinabihan siya na sila ang kinabukasan ng mundo at hindi ang mga tao. Sa sunod na eksena sa Canada, si Marie na tinatawag na ang sarili na Rogue ay piniling lumayo sa pamilya niya at namumuhay na mag-isa. Pumasok siya sa isang bar at nakapanood rito ng cage match ni Logan o ni Wolverine na madaling pinatumba ang kalaban niya. Matapang na hinamon siya ng isa pang lalaki at agad na sinipa at sinuntok siya nito ng maraming beses. Pero nang si Logan naman ang umatake ay mabilis na napatumba niya ito dahil sa kanyang adamantium na mga buto. Maya-maya habang tahimik na nakaupo si Rogue sa bar ay umupo rin roon si Logan upang uminom ng beer. Ngunit nilapitan siya rito ng huling lalaking pinatumba niya at sinabing alam niyang mutant siya at pinapabalik sa kanya ang kanyang pera. Hindi ito pinansin ni Logan pero nang sasaksakin na siya ng lalaki ay mabilis na tinutukan niya ito ng kanyang mga adamantium claw. Tinutukan naman siya ng shotgun ng may-ari ng bar pero agad na winasak niya ito gamit ang claw niya pagkatapos ay umalis na siya sa bar. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sumakay na si Logan sa kanyang campervan pero napansin niyang nasa trailer niya ang dalagita at dahil naawa siya rito ay pinasakay na niya siya ng sasakyan. Maya-maya habang nag-uusap sila ay bumangga ang van sa isang puno at tumalsik roon si Logan dahil sa hindi pagsuot ng seatbelt. Pagbangon niya ay nakita ni Rogue ang mga sugat niya na mabilis na gumagaling ngunit nagsimula ng magliyab ng loob ng van at hindi makaalis rito ang dalagita.
Napansin naman ni Logan na isang trap ang puno at biglang inatake siya ng ilang beses ni Victor Creed o ni Sabretooth at napabagsak siya nito. Pero dumating na roon sina Storm at Cyclops na pinalakas ang bagsak ng niebe at inatake si Sabretooth pero agad na umalis ito sa lugar. Pagkatapos ay tinulungan nilang makaalis si Rogue sa loob ng sasakyan at kinuha si Logan roon bago sumabog ang kanyang buong campervan. Maya-maya ay nakabalik na si Sabretooth sa kanilang base na ang Genosha Island at ni-report niya kay Magneto na alam ng X-Men na pupunta siya roon. Na-realize ni Magneto na ito ay dahil sa pagbasa ng isip sa kanya ni Charles nakaraan. Sa kasalukuyan na iyon si Wolverine ay nadala na sa base ng X-Men at sisimula ng gamutin ni Jean. Agad na nagising siya rito at sinakal ang babae pagkatapos ay napansin niyang nasa kakaibang pasilidad siya. Kumuha si Logan ng mga kasuotan roon at ilang saglit ay biglang may nagtuturo sa isip niya ng direksyon. Pumasok siya sa isang elevator at nakarating sa mataas na parte ng base kung nasaan ang Xavier School. Nang pinasok niya ang isang silid roon ay nakita niya si Charles na nagtuturo sa mga estudyante. Pag-alis ng mga ito ay pumasok naman sina Ororo Monroe o si Storm, si Scott Summers o si Cyclops, at si Dr. Jean Grey. Pinaliwanag ng propesor kay Logan na ang umatake sa kanya ay tauhan ni Magneto na naniniwalang nalalapit na ang gera ng mga mutants sa mga tao. Sinabi pa ni Charles na alam niyang matagal na panahon nang namumuhay si Logan na walang mga memorya na nakaraan niya pero maaari niya siyang tulungan na mabalik ito. Pagkatapos ay nilibot niya siya sa buong eskwelahan nila na ang Xavier School for Gifted Youngsters. Dito ay palihim na tinuturuan nila ang mga batang mutants upang mailayo sila mula sa pagkamuhi at takot ng mga tao. Si Rogue ay sinimula na rin mag-aral rito kasama ng mga batang mutant na si Pyro, at ng binatilyo na si Bobby o si Iceman habang tinuturuan sila ni Storm. Binalik naman ni Charles si Logan sa mas mababang parte ng gusali kung nasaan ang kanilang X-Jet at ang kanilang buong base bilang ang grupo na ang X-Men. Ilang saglit ay pinakiusapan niya ito na bigyan siya ng 48 hours upang malaman kung bakit nais siyang dukutin ni Magneto habang binibigay ang kanyang buong lakas upang ibalik ang memorya niya. Samantala si Senator Kelly ay sumakay ng isang helicopter kasama ang assistant niya, ngunit ang lalaking ito pala ay si Mystique at mabilis na inatake ang senador upang dukutin habang ang piloto ng helicopter ay ang kasamahan nila na si Toad. Kinagabihan ay napunta na si Kelly sa isla ni Magneto kasama ng grupo niya na ang Brotherhood of Mutants. Pagkatapos ay inactivate ni Magneto ang kanyang mutant conversion machine at gamit ang kapangyarihan niya ay naglabas ito ng malakas na energy field na kumalat sa buong lugar pati na kay Senator Kelly. Sa kasalukuyan na iyon si Logan ay sinalang ni Jean sa isang MRI scan at agad na pinaliwanag niya kina Charles na ang mga buto ni Logan ay gawa sa adamantium na isang indestructible na metal na dulot ng eksperimento sa kanya noon. Nagawa niyang kayanin ang procedure nito dahil sa kanyang regenerative power na nagiging dahilan rin ng hindi niya pagtanda at malamang ay malaki pa ang tanda niya kay Charles. Ang propesor naman ay nagdududa na kung may kailangan nga ba si Magneto kay Logan para sa masamang plano nito. Maya-maya ay dinala ni Jean si Logan sa matutulugan niyang kama. Natanong niya sa babae kung anong kapangyarihan niya at sumagot si Jean na may telekinetic at telepath power siya. Pinasubok ito ni Logan sa kanya at nakita ng babae ang nakaraan niya noong pinag-eksperimentuhan siya ng militar. Pumunta naman roon si Scott at agad na inalisan ni Jean si Logan at sinabihan siya ng lalaki na lumayo sa girlfriend niya. Maya-maya habang natutulog si Logan ay napanaginipan niya ang mga pangyayari noong sinalang siya sa kakaibang eksperimento ng US military. Nilapitan siya ni Rogue at biglang nasaksak niya ito sa dibdib ng mga klon niya. Pero nang dinikitan si Logan ng dalagita ay mabilis na gumaling na ang sugat niya ngunit agad na bumagsak siya. Ilang saglit nang nagising si Logan ay pinaliwanag sa kanya ni Charles na si Rogue ay kapag nadikit sa kanila ay kayang higupin ang mutant power nila ng panandalian, at kapag nadikit siya ng mas matagal pa ay mapapatay niya sila. Samantala ang senador na nakakulong sa isla ni Magneto ay nadiskubre na may taglay na siyang mutant ability. Ginamit niya ito upang makalabas ng kanyang selda, ngunit agad na pumunta roon sina Magneto pagkatapos ay winasak ang bintana at nakita nila ang senador roon. Nang kinuha si Kelly ni Sabretooth ay dumulas ang kamay niya sa kanya at nahulog siya sa dagat. Kinaumagahan ay nagawang makapunta ng senador sa isang beach at napanood sa balita ang nalalapit na UN Summit. Sa sunod na eksena si Bobby ay sinabi kay Rogue na labis na natakot ang iba pang mutants sa abilidad niya at ang propesor ay sobrang nagalit sa nagawa niya. Sinabihan niya pa si Rogue na dapat na siyang umalis roon na agad na ginawa nga niya subalit ito pala ay si Mystique. Maya-maya sina Logan ay sinabihan sina Charles na nawawala si Rogue pagkatapos ay pumunta siya sa kanyang pasilidad na ang Cerebro. Gamit ito ay sinimula na hanapin ni Professor X ang dalagita sa paligid at ilang saglit ay nahanap na niya siya. Sinabi niya ito kina Cyclops at inatasan silang pabalikin roon si Rogue.
Hindi pinasama ni Charles si Logan dahil malamang iyon ang plano ni Magneto upang madukot niya siya. Pero mas nauna pa siyang umalis ng base nila sakay ng motorsiklo ni Scott at pinatakbo niya ito ng sobrang bilis. Hindi nagtagal ay nakita ni Logan sa loob ng tren si Rogue at kinumbinsi ito na bumalik na kina Charles. Samantala si Mystique ay patuloy na nagpanggap na si Bobby at upang mabuksan ang Cerebro ay ginaya niya ang mata ni Professor X. Pagpasok sa loob ay bumalik siya sa tunay na anyo at naglagay ng kemikal sa tangke ng machine ng Cerebro. Sa kasalukuyan na iyon sina Cyclops ay nakarating na sa istasyon ng tren at hinanap roon si Rogue. Ngunit mabilis na inatake si Storm rito ni Sabretooth at hinampas ang ulo. Si Toad naman ay inatake si Cyclops at biglang napasabog niya ang bubungan ng istasyon. Dito na ginamit ni Storm ang kanyang kapangyarihan upang patalsikin niya si Sabretooth ng malakas na kidlat. Maya-maya ang sinasakyang tren ni Logan ay madaling winasak ni Magneto at naangat niya si Wolverine dahil sa mga adamantium nito sa katawan. Pinatalsik niya siya ng malakas at agad na tinurukan si Rogue ng pangparalisa. Paglabas nila ng gusali dala si Rogue ay nakaabang na sa kanila ang mga pulis ngunit inangat ni Magneto ang dalawang kotse ng mga ito at binagsak sa kanila. Ang mga baril naman ng mga pulis ay tinutok niya sa mga ito pero agad na kinontrol ni Professor X si Sabretooth at Toad. Subalit si Magneto ay pinatok ang baril ng isang pulis at pinigilan ang bala nito. Binantaan niya si Charles na papatayin ang mga kapulisan roon kung hindi niya sila papaalisin. Ang propesor naman na nagtatago sa isang kotse kasama si Jean ay napilitan na tanggalin ang kontrol kina Sabretooth. Pagkatapos ay dumating roon si Mystique at sinakay sa helicopter sina Magneto at agad na umalis sila sa lugar. Sa sunod na eksena pagbalik ni Logan sa X-Mansion ay nagdesisyon siya na hanapin mag-isa si Rogue pero nakasalubong niya sa pinto si Senator Kelly. Natakot raw siyang pumunta sa ospital dahil baka tratuhin siyang mutant roon. Tiningnan ni Charles ang memorya ni Kelly at nakita niya rito na matapos siyang gawing mutant ni Magneto ay halos ikamatay niya ito. Ilang saglit ay nalaman ni Jean na ang mutation ni Kelly ay hindi tinatanggap ng katawan niya at mabilis na nawawasak ang mga cells niya. Nasabi ni Charles na delikado sa normal na tao ang radiation ng machine pero wala itong epekto sa mga mutants. Na-realize naman nilang lahat na dahil ikamamatay ni Magneto ang patuloy na paggamit ng machine ay plano niyang ipase kay Rogue ang kapangyarihan niya upang siya ang mag-activate nito at mamatay. Sa kasalukuyan na iyon si Senator Kelly ay unti-unting nanghihina habang nasa tabi ni Storm, hanggang sa naging tubig na ang buong katawan niya na umagos sa sahig ng pasilidad, at agad na tumakbo siya kina Professor X upang sabihin na patay na si Kelly. Si Charles naman ay pumunta sa Cerebro upang hanapin uli si Rogue. Subalit labis na nasaktan siya sa likido na nilagay ni Mystique rito na kinahimatay niya. Sina Jean ay hiniga siya sa table ng laboratory pagkatapos ay nakita at tinanggal niya ang likido na nilagay ni Mystique sa Cerebro. Naisipan naman niya na gamitin ito upang hanapin ang dalagita ngunit na-overwhelm siya sa kapangyarihan ng Cerebro. Agad na nakita siya ni Scott at sinabi ni Jean sa kanya na alam na niya kung saan pupunta ang mga kalaban. Samantala si Mystique ay pinatumba ang kapitan ng isang barko habang nasa loob nito si Magneto kasama si Rogue at papunta sila sa Liberty Island. Samantala sina Cyclops dahil kay Jean ay nalaman nila na sina Magneto ay planong gawing mutant ang mga presidente ng maraming bansa sa UN Summit na gaganapin mamaya sa Ellis Island na kalapit ng Liberty Island kung saan nila gagamitin ang machine sa pamamagitan ni Rogue. Sa sunod na eksena habang sakay ng X-Jet ay sinuot na nina Cyclops ang kanilang mga suit at agad na umalis. Maya-maya pagdating nila sa Liberty Island ay napansin ni Cyclops na si Rogue ay nasa loob ng torch ng Statue of Liberty. Ilang saglit ay napasok na ng X-Men ang monumento ng Statue of Liberty at biglang inatake rito si Wolverine ni Mystique habang nasa parehong anyo niya siya. Mabilis na pinatalsik naman ni Toad si Cyclops at sabay sinipa sina Jean pagkatapos ay binalibag niya ng malakas si Storm. Nang aatakihin uli ni Toad si Jean ay napigilan siya ng babae sa ere pero dinuraan niya ito ng slime sa muka. Bumalik siya kay Storm upang atakihin uli at nagawa niya siyang matulak sa elevator at sinaraduhan ang pinto. Si Cyclops naman ay tinanggal ang slime ni Toad sa muka ni Jean. Habang si Wolverine ay buong lakas na nakikipaglaban pa rin kay Mystique. Ngunit labis na nahihirapan siyang pabagsakin nito dahil sa galing niyang makipaglaban. Maya-maya si Storm ay nagawa ng wasakin ang pinto ng elevator at tinangay si Toad ng malakas na hangin palabas ng gusali. Pagkatapos ay inatake niya ang kalaban ng matinding kidlat. Nang nilapitan naman si Logan ni Storm ay naamoy niyang ito ay si Mystique at agad na sinaksak siya sa tiyan. Ilang saglit ay nag-regroup na ang X-Men at pumunta sila sa ulong parte ng estatwa. Subalit dito na dinikit ni Magneto si Logan sa pader. Sina Cyclops at Jean ay ginapos ng mga bakal sa katawan pati na si Storm. Pagkatapos ay tinanggalan si Cyclops ng visor ni Sabretooth habang nakaharap kay Jean at tinutok ni Magneto ang mga claw ni Logan sa dibdib niya.
Ilang saglit ay nagsimula na ang UN Summit meeting sa Ellis Island, pumunta na si Magneto sa torch ng Statue of Liberty kung nasaan si Rogue at sinimulan ng ipasa sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Nang natapos na ay labis na nang hinarito si Magneto at winasak na ang torch ng estatwa upang i-activate na ang machine. Si Wolverine naman ay nagawang makaalis sa gapos niya at bumagsak. Mabilis na inatake niya si Sabretooth ngunit hinagis siya nito palabas ng estatwa. Dito silang dalawa nagkaroon ng matinding laban at nagagawang makalamang ni Sabretooth kay Wolverine. Patuloy na kinalaban niya si Sabretooth ng kanyang buong galing ngunit sa gitna ng bakbakan nila ay nahulog siya nito roon pero nagawa niyang makakapit sa gilid ng estatwa. Bumalik ang kalaban kina Storm at pinuntahan siya rito ni Logan at pinakontrol kay Jean ang visor ni Cyclops upang mapatalsik niya ng kanyang optic blast si Sabretooth. Pagkatapos ay kinalaga ni Logan sina Cyclops at gamit ang kapangyarihan ni Storm ay nilipad niya ng malakas na hangin si Wolverine papunta sa machine ni Magneto. Subalit sinimulan na ni Magneto na i-activate ang energy field mula sa machine habang nandito si Rogue at mabilis na kumalat ito papalapit sa Ellis Island. Sinubukan na wasakin ni Wolverine ang machine ngunit pinigilan siya ni Magneto at halos mabali ang mga klon niya rito, habang si Rogue ay unti-unting nagiging puti ang buhok. Si Cyclops naman ay inatake ng optic blast si Magneto mula sa likod nito at agad na winasak ni Wolverine ang machine. Pagkatapos ay napansin niyang tila wala ng buhay si Rogue kaya't niyakap niya siya. Nagsimulang higupin ng dalagita ang kapangyarihan niya at nagtamo siya ng malalaking sugat sa katawan at sa mukha na kinabagsak niya. Ilang saglit ay umalis na ang X-Men sa lugar at si Magneto ay nagkamalay na. Habang si Mystique kahit pa hindi makakilos ay nakapagpalit ng anyo. Maya-maya ay nagkamalay na rin si Professor X at nireport sa kanya ni Jean ang lahat. Si Logan naman ay gumaling na ang mga sugat at nagising na. Kinabukasan ay napag-alaman ni Charles na may isang abandonadong military compound sa Canada na maaaring makabalik ng ilang mga memorya ni Logan. Samantala sina Cyclops at Storm ay napanood sa TV ang pagkansela ni Senator Kelly ng Mutant Registration Law pero napansin nilang ito ay si Mystique. Maya-maya nang palabas na si Logan sa mansyon ay hinabol siya ni Rogue. Binigay niya rito ang dog tag niya at sinabing babalik siya roon upang kunin sa kanya yon. Pagkatapos ay umalis na si Logan ng mansyon sakay ng motorsiklo ni Scott. Sa sunod na eksena si Professor X ay binisita si Magneto sa plastic na selda niya at nakipaglaro ng chess. Na-realize ni Magneto ang dahilan kung bakit madalas na pinupuntahan siya roon ni Charles ay dahil upang mabasa sa isip niya ang mga susunod na plano niya. Sinabihan naman niya ito na kalaunan ay makakaalis rin siya roon at lalaban sila sa paparating na gera nila. Sumagot si Charles na palagi siyang nandoon upang pigilan siya at umalis na sa espesyal na plastic na selda ni Magneto. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang X-Men 2 United. Sa Washington DC sa White House, ang misteryosong mutant ay biglang umatake rito ng mga Secret Service agents sa daan. Magaling na napapatumba niya ang mga ito gamit ang kanyang high combat skills habang mabilis na nagte-teleport sa iba't ibang parte ng gusali. Buong lakas na nagpatuloy ang misteryosong mutant na magpabagsak ng mas marami pang Secret Service agents ng White House, habang ang iba pa ay nakaabang na sa kanya mula sa Oval Office upang protektahan si President McKenna. Hindi nagtagal ay nagawa na ng mutant na makapasok sa Oval Office ng Presidente at mabilis na pinatumba niya rin ang lahat ng mga bantay na agents rito. Pagkatapos ay sasaksakin na niya si President McKenna pero ang isang agent ay nagawa siyang barilin at agad na umalis siya roon na naiwan ang patalim na may mensahe na bigyan ng kalayaan ang mga mutants. Sa sunod na eksena si Logan o si Wolverine ay nakabalik na sa kabundukan ng Canada matapos ng mahabang paglalakbay. Natuntun niya rito ang abandonadong military facility na ang Alkali Lake Industrial Complex. Nang pinasok ni Logan ang pasilidad ay napansin niyang matagal nang nawasak ito. Sa kasalukuyan na iyon ang X-Men kasama ang kanilang mga estudyanteng mutants ay bumisita sa isang museum. Subalit si Jean Grey ay biglang na-overwhelm sa mga boses ng mga tao sa paligid na naririnig niya dahil sa kanyang telepath power. Sinabi niya sa boyfriend niyang si Scott Summers o si Cyclops na pakiramdam niya ay balang araw ay hindi na niya makokontrol ang kanyang kapangyarihan. Ilang saglit sa cafeteria ng museum, si John o si Pyro kasama sina Rogue at Bobby o si Iceman ay pinilit ng dalawang binatilyo na ipakita sa kanila ang kapangyarihan niya. Nakangiting tumanggi sa kanila si Pyro ngunit kinuha ng isang binatilyo ang lighter niya at ginamit ito upang magsindi ng sigarilyo. Pero agad na pinaliyab ni Pyro ang sigarilyo nito at si Iceman ay mabilis na inapula ang apoy gamit ang kanyang yelo. Bigla naman humintong kumilos ang lahat ng tao sa museum na tila tumigil ang oras na gawa pala ni Professor X o ni Charles Xavier dahil sa ginawa roon ni Pyro.
Pagkatapos ay napanood nila sa balita ang nangyaring pag-atake ng isang mutant sa White House. Pagbalik nina Charles sa X-Mansion ay nangangamba siya na baka dahil sa nangyari sa White House ay magudyok ito sa presidente na ibalik ang Mutant Registration Law o magdeklara ng state of emergency upang ipaaresto ang lahat ng mutants. Sa sunod na eksena si Colonel William Stryker ay binisita si President McKenna at pumunta rin roon si Mystique na nakadisguise bilang si Senator Kelly. Ang Colonel ay humingi ng pahintulot sa presidente na atakihin ang Xavier School na nalaman nila ang lokasyon mula kay Magneto na nasa tinayo nilang plastic na kulungan nito. Pumayag naman si President McKenna dahil umaasa siyang mahuhuli rin ni Stryker roon ang mutant na umatake sa kanya nakaraan. Ilang saglit ay nakaharap ni Senator Kelly ang assistant ni Stryker na si Yuriko at nakiusap siya sa Colonel na bumisita sa kulungan ni Magneto ngunit tumanggi ito sa kanya. Maya-maya si Logan ay bumalik na sa Xavier School na agad na sinalubong ni Rogue at masayang binati siya ni Jean. Samantala si Magneto o si Eric Lensher ay pinuntahan ng bantay na si Laureo kasama si Colonel Stryker. Hinampas siya sa ulo ng lalaki at ang Colonel ay nilagyan siya ng mind control serum sa batok upang mag-usap uli sila patungkol sa serebro ni Charles sa X-Mansion. Si Logan naman ay sinabihan si Professor X na basahin uli ang isip niya upang malaman pa niya ang kanyang mga nakaraan. Pero sumagot ang propesor na hindi lahat ng bagay ay masasabi niya sa kanya at kailangan na siya mismo ang makaalala ng mga ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang serebro at pinaliwanag niya kay Logan na gamit ito ay nakikita niya ang lahat ng tao sa mundo. Ang mga puting ilaw ay ang mga normal na tao, at ang pulang ilaw ay ang mga mutants. Ilang saglit ay nahanap na ni Charles ang lokasyon ng mutant na umatake sa White House. Pinakiusapan naman ni Charles si Logan na bantayan ang mga bata sa school habang wala silang lahat roon. Maya-maya sina Storm at Jean sakay ng kanilang X-Jet ay umalis na sa base upang puntahan ang lokasyon ng misteryosong mutant. Kinagabihan si Mystique na nakadisguise pa rin na si Kelly ay ginaya ang itsura ni Yuriko at pumasok siya sa opisina ni Colonel Stryker. In-access ni Mystique ang isang computer ng opisina at nadiskubre rito ang data ng cerebro ni Charles at ang replica nito na ang Dark Cerebro. Pagkatapos ay in-access rin niya ang mga data ng plastic na selda ni Magneto at nagprint ng mga impormasyon ng mga bantay ng kulungan. Pagbalik sa opisina ng tunay na Yuriko ay ginaya naman ni Mystique ang itsura ng janitor roon upang makaalis siya sa lugar. Sa sunod na eksena sa Boston, sina Storm ay natunto ng isang simbahan roon kung saan nila nahanap ang mutant na sumugod sa White House. Inatake ito ni Storm ng malakas na kidlat at agad na kinontrol siya sa ere ni Jean. Siya si Kurt Wagner o si Nightcrawler na wala raw intensyon na saktan ang mga tao sa White House. Ginimot ni Jean ang sugat ni Kurt habang pinapaliwanag niya na wala siyang naaalala sa mga nangyari sa kanya sa White House at pagbalik niya roon ay nakita na lang niyang may sugat na siya. Subalit napansin ni Jean na may kakaibang peklat si Kurt sa batok niya. Maya-maya si Logan ay binangungot uli kung paano siya pinag-eksperimentuhan noon ng militar. Bumangon siya papunta sa kusina upang kumuha ng inumin at nadatnan niya rito si Bobby na hindi rin makatulog. Samantala sina Professor X at Scott ay nakarating na sa kulungan ni Magneto. Dinala na siya sa selda ni Laureo habang si Scott ay naiwan sa lobby. Tinanong ni Charles kay Magneto kung anong alam niya sa pag-atake ng isang mutant sa White House. Ngunit napansin niyang may pasa ito sa muka dahil raw sa madalas na pagbisita sa kanya roon ni Colonel Stryker. Pagkatapos ay inamin ni Magneto kay Charles na napilitan siyang sabihin ang lahat ng impormasyon sa kanyang X-Mansion. Ilang saglit ay biglang naglabas ang selda ng usok na agad na nakapagpatulog kay Professor X pati na kay Magneto. Pagkatapos ay binaril ni Yuriko si Scott ng pangparalisa pero nagawa niyang atakihin siya ng kanyang optic blast. Kinalaban rin ni Cyclops ang lalaking si Laureo pati ang isa pang prison guard roon ngunit mabilis na inatake siya ni Yuriko at magaling na napabagsak ng babae. Sa kasalukuyan na iyon ang mga elite army ni Colonel Stryker ay sinugod na ang X-Mansion at nagsimula ng barilin ng pangparalisa ang mga estudyanteng mutants rito. Si Kitty Pryde ay mabilis na nakatakbo sa mga ito habang tumatagos siya sa maraming mga bagay. Pagkatapos ay inatake ni Wolverine ang isang sundalo at hindi nagtagal ay nagawa niyang isaksak rito ang kanyang mga adamantium claw. Si Siren Cassidy naman ay ginamit ang kanyang sonic scream at agad na nagising niya ang lahat ng mga batang mutants sa kanilang mga dormitory. Magaling na nagpatumba pa sa daan ang Wolverine ng marami pang mga elite soldiers ni Colonel Stryker habang ang binatilyong si Colossus ay ginawang bakal ang buong katawan at nagpatalsik ng mga kalaban. Subalit sakay ng mga helicopters ay nagpuntahan pa sa X-Mansion ang mas madaming mga sundalo na kasama na si Colonel Stryker. Ilang saglit si Colossus ay pinasok ang mga batang mutants sa isang sikretong daanan ng eskwelahan. Si Logan naman ay patuloy pa rin na kumalaban ng mga elite soldiers ng Colonel sa paligid at sina Bobby at Pyro ay nakita sa daan si Rogue.
Subalit maya-maya lang ay na-corner sila ng mga kalaban pero mabilis na inatake ni Wolverine ang mga ito at madaling pinatumba ang lahat. Samantala si Colossus kasama ang mga batang mutants ay dumaan ng sewers ng mansyon at ligtas na nakalabas sila roon. Si Logan naman ay pinasok sa secret passage sina Bobby at hinarap niya mag-isa ang mga kalaban ngunit kinausap siya rito ni Stryker at sinabing marami siyang alam sa nakaraan niya. Pero si Iceman ay lumikha ng makapal na yelong pader kina Colonel Stryker at tumakbo na sila sa sikretong daanan kasama si Logan. Pinasabugan ni na Colonel ang yelong pader na ito pero hindi na nila nakita roon sina Logan. Sa kasalukuyan na iyon si Logan kasama sina Bobby ay sumakay ng kotse ni Scott at agad na umalis sila ng mansyon. Habang nasa biyahe ay may nakita rito si Pyro na isang communicator device. Ilang saglit si Stryker ay sinabihan ng tauhan niya na karamihan sa mga mutants ay nakatakas pero may nabihag pa rin silang 6 sa kanila. Pagkatapos ay ginamit ni na Colonel ang kanilang device upang mahak ang security lock ng Cerebro at kumuha ng mga parte rito. Sa sunod na eksena ang lalaking si Laurio na umiinom sa isang bar ay nilapitan ni Mystique. Binigyan niya ito ng beer na may droga habang inaakit niya siya. Ilang saglit ay pumasok sila ng banyo habang naglalampungan, pero nang inubos na ng lalaki ang beer ay agad na nakatulog siya at si Mystique ay nag-inject sa likod nito ng kakaibang fluid. Samantala si Charles na nagising na nasa underground na ng Alkali Lake Facility ay may suot ng neural inhibitor ni Stryker. Galit na binunyag dito ng Colonel na plano niyang ubusin ang lahat ng mutants dahil sa pagpatay noon ng mutant na anak niya sa kanyang asawa na estudyante rin ni Charles dati. Na-realize naman ng propesor na si Stryker ang may pakana sa pag-atake sa presidente. Pagkatapos ay pinasok roon ng Colonel ang anak niya na si Jason at sinabing ang fluid na kinukuha nila sa utak nito ay ang ginagamit niyang mind control serum. Iniwan na roon ni na Stryker si Jason nakaharap si Charles at nagsimula na itong lumikha ng realistic na ilusyon sa paligid niya upang makontrol siya. Kinaumagahan ay nakarating na sina Bobby sa kanilang bahay sa Boston pero walang tao roon. Binigyan niya rito si Rogue ng masusuot at dahil sa sobrang kasabikan ay tinangka niyang halikan ang dalagita. Ngunit hinigop ni Rogue ang kanyang kapangyarihan kaya't agad na tinigil niya ito. Maya-maya ang mga magulang at kapatid ni Bobby ay dumating na sa kanilang bahay. Kinumbinsi niya ang mga ito na ang kapangyarihan niya bilang isang mutant ay kahangahangang abilidad. Ginawang yelo ni Bobby ang tiyan ng ina niya subalit ang nakababata niyang kapatid ay umakyat sa taas at tumawag sa mga pulis at sinabi rito na ginawa silang hostage ng mga mutants. Sa kasalukuyan na iyon si Laurio ay naghatid na ng pagkain sa kulungan ni Magneto pero agad na napansin niyang may nakahalong iron sa dugo niya. Agad na tinanggal ito ni Magneto sa katawan ng lalaki na kinamatay niya at lumikha siya ng mga hugis bilog na bakal. Ginamit ni Magneto ang mga ito upang wasakin ang buong plastic na kulungan niya. Pagkatapos ay mabilis na pinatumba ang dalawa pang bantay roon. Samantala sina Storm sa X-Jet ay napansin na wala silang makontak mula sa X-Mansion. Pero ilang saglit ay nagawa nilang tawagan si Logan mula sa hawak niyang device. Pinaliwanag naman ni Logan kina Jean ang lahat at pinapunta niya sila roon upang pick up in sila. Subalit ilang saglit lang ay nakita ni na Logan na pinaligiran na sila ng mga kapulisan sa bahay ni Bobby. Sinabihan si Logan na ibaba ang mga patalim niya ngunit nang niretract niya ito ay biglang binaril siya sa ulo ng isang pulis na kinabagsak niya. Si Pyro naman ay mabilis na inatake ang mga pulis sa paligid gamit ang kanyang pyrokinetic mutant power. Pati ang mga kapulisan na nasa kanilang mga kotse ay isa-isang inatake at sinunog rin ni Pyro. Pero si Rogue ay hinigop ang kapangyarihan niya at agad na inapula ang mga sunog sa mga kotse ng mga pulis. Dumating na sa lugar sina Storm sakay ng X-Jet at si Logan ay nagkamalay na. Agad na sumakay sila ng sasakyan at nakita nilang kasama ni na Jean roon si Nightcrawler. Subalit napansin ni Storm na may dalawang military jet na humahabol sa kanila dahil sa matinding pinsala na nagawa ni Pyro kanina. Pinapababa sila ng mga ito at pinapasama sa kanila pero si Storm ay lumikha ng malalaking buhawi mula sa kalangitan upang makatakas sa dalawang jet. Ang isang piloto ay nag-eject na sa kanyang jet ngunit ang isa naman ay nagpakawala ng dalawang missile. Gamit ang telekinetic ability ni Jean ay napasabog niya sa ere ang isang missile. Ngunit ang isa pa ay sumabog malapit sa kanila na lumikha ng butas sa X-Jet at nahigop nito si Rogue. Si Nightcrawler naman ay mabilis na nag-teleport papunta sa dalagita at binalik niya siya sa sasakyan. Subalit nawalan sina Storm ng kontrol sa X-Jet at babagsak na ito sa kagubatan pero biglang nagsara ang butas ng sasakyan at agad na napigilan itong bumagsak ni Magneto. Kinagabihan ay nagtayo sina Bobby ng camp sa gitna ng kagubatan. Pagkatapos ay nagdesisyon ang dating magkakalaban na magtulungan na pabagsakin si Stryker,
Pinaliwanag ni Magneto sa kanila na nalaman niya mula kay Mystique na si Stryker na planong ubusin ang mga mutants ay sinugod ang X-Mansion upang kumuha ng mga parte ng Cerebro dahil bumubuo siya ng kagaya nito sa kanyang base. At para magamit ito ay plano niyang kontrolin ang isip ni Charles, dahil gamit ang Cerebro ay kayang atakihin ni Charles ang lahat ng isip ng mga mutants upang mapatay sila ng mabilis. Nabuo ni Stryker ang mga plano na ito dahil nag-inject ito sa kanya ng serum na nakakapagkontrol ng isip niya. Nasabi pa ni Magneto na si Colonel Stryker ang nag-eksperimento noon kay Wolverine upang gawing adamantium ang mga buto at klon niya. Upang malaman naman ang lokasyon ng pasilidad ni Stryker ay kailangan ni Jean basahin ang isip ni Nightcrawler. Ginawa nga ito ng babae at nakita niya na ang base ni Stryker ay nasa ilalim ng dam ng Alkali Lake. Sa sunod na araw ay sinimulan na nilang pumunta sa pasilidad ni Stryker at nang nakarating na sila rito ay napansin ni na Storm na ang nag-iisang entrance roon ay ang daluyan ng tubig mula sa dam. Kapag may lumapit na intruder rito ay agad na babahain nila ng tubig ang entrance. Pero si Magneto at Mystique ay nakaisip ng paraan. Ilang saglit si Mystique na nakadisguise bilang si Logan ay mag-isang lumapit sa entrance ng base. Nang nakita siya ng Colonel ay pinapasok siya nito sa kanyang mga tauhan sa loob ng pasilidad ngunit agad na napansin niyang hindi siya si Logan. Pero si Mystique ay mabilis na inatake ang mga sundalo ni Stryker sa paligid at agad na pumasok siya sa kabilang silid. Nagpanggap naman siyang si Stryker at pinabagsak ang dalawang bantay sa control room ng pasilidad. Pagkatapos ay binuksan ni Mystique ang entrance ng base at pumasok at umatake roon sina Storm. Samantala si Professor X na nasa kontrol pa rin ng batang ilusyon ni Jason ay pumasok na sa Dark Cerebro ng Colonel. Si Magneto at ang X-Men naman ay nakapunta na rin sa control room at nalaman na ang lokasyon ng Dark Cerebro sa pasilidad. Pero nang nakita ni Logan ang Colonel sa monitor ay agad na pinuntahan niya ito mag-isa. Sa kasalukuyan na yun si Colonel Stryker ay sinabihan si Jason na kontrolin na si Charles upang patayin nito ang lahat ng mutant sa mundo at umalis na siya roon. Sinunod ito ni Jason at mula sa kanyang batang ilusyon ay sinabihan niya si Professor X na alamin ang lokasyon ng lahat ng mga mutants upang patayin. Ilang saglit sina Jean na papunta na sa Dark Cerebro ay biglang inatake ni Cyclops na nasa kontrol na rin ni Stryker. Agad na kinalaban ni Jean ang kanyang kasintahan at sina Magneto ay tumuloy na sa Cerebro. Inatake uli siya ni Cyclops pero napigilan niya ang optic blast nito gamit ang kanyang telekinesis. Pagkatapos ay binalik niya ito sa lalaki na malakas na kinatalsik nilang dalawa pero ilang saglit lang ay bumalik na sa normal ang pag-iisip ni Scott. Subalit dahil sa pagsabog ng optic blast ni Cyclops ay nagdulot ito ng malaking damage sa dam. Samantala sina Storm ay natunton ang selda ng mga batang mutants na bihag ni na Stryker at pinuntahan sila roon ni Nightcrawler. Maya-maya si Wolverine ay napuntahan ang laboratory kung saan siya pinag-eksperimentuhan ni Colonel Stryker at ginawang adamantium ang mga buto at klon niya. Ilang saglit ay pumunta rin roon si Stryker kasama si Yuriko at ang babaeng ito pala ay si Lady Deathstrike na may mga mahahabang adamantium na kuko. Iniwan ito ng Colonel kay Wolverine at mabilis na inatake siya nito. Dito na sila nagkaroon ng matinding bakbakan gamit ang kanilang mga adamantium na mga armas. Ngunit ang babae ay kapareho ni Logan na may regenerative mutant power kaya't labis na nahihirapan siyang pabagsakin ito. Binuhos ni Wolverine ang buong lakas niya na kalabanin si Lady Deathstrike at sa patuloy na bakbakan nilang dalawa sa laboratory ay nagawa siyang ihagis nito sa ibabaw ng equipment at pinagsasaksak sa likod. Pero si Logan ay pinutol ang kadena ng equipment at napunta sa ilalim nito ang babae ngunit patuloy na inatake pa rin siya rito nito. Nakakuha naman siya ng nozzle roon at sinaksak ito kay Deathstrike at ang tunaw na adamantium mula sa tubo ay agad na kumalat sa katawan ng babae na kinamatay niya. Sa kasalukuyang iyon si Pyro ay umalis sa X-Jet kahit pa sinabihan sila na manatili lang roon. Sa sunod na eksena ang mga sundalo ni Stryker na nakabantay sa pinto ng Dark Cerebro ay pinasabog ni Magneto ang mga granada nilang lahat. Subalit si Charles ay nalaman na ang lahat ng lokasyon ng mga mutants sa mundo at sinimulan ng atakihin sila sa isip kasama na ang mga miyembro ng X-Men sa pasilidad. Pero si Magneto ay hindi tinatablan nito dahil sa suot niyang helmet at sinimulan ng buksan ang pinto ng Dark Cerebro. Ilang saglit lang ay napahinto na niya ang Cerebro at nabuksan na niya ang pinto nito pagkatapos ay nahinto na rin ni Charles ang pag-atake niya sa isip ng lahat ng mutants roon. Subalit si Magneto ay pinagpalit-palit ang mga metal na panels ng Dark Cerebro upang i-reconfigure ito. Samantala ang Colonel ay tumakas mula sa kanyang pasilidad pero inatake siya rito ni Logan at sinaksak sa tagiliran. Ngunit nang napansin niyang nagsisimula ng umagos ng tubig sa dam ay ginapos niya si Stryker sa helicopter nito at inalisan siya.
Si Mystique naman ay nag-disguise bilang si Stryker at sinabihan si Jason na kontrolin ang isip ni Charles na patayin ang lahat ng mga tao sa mundo. Ginawa nga ito ni Jason at mula sa kanyang batang ilusyon ay sinabihan niya si Charles na alamin ang lokasyon ng lahat ng tao mula sa Cerebro. Maya-maya sina Storm ay narating na ang pinto ng Dark Cerebro pero nalaman ni Jean gamit ang telepath power niya na ginamit ni Magneto sina Charles at ang Cerebro upang patayin ang lahat ng tao. Hindi nagtagal ay inatake na ni Professor X ang lahat ng mga tao sa mundo kasama si Colonel Stryker pati na si President McKenna sa White House. Si Nightcrawler ay tineleport si Storm sa loob ng Dark Cerebro ngunit lumikha rin si Jason ng ilusyon sa kanilang dalawa. Samantala sina Magneto ay nadatnan sa labas si Stryker na kasalukuyan na inaatake sa isip ni Charles. Nang sumakay na sila sa helicopter nito ay nakita nila si Pyro sa di kalayuan at sumama siya sa kanila. Ilang saglit si Storm ay naisipan na palamigin ng niebe ang buong silid ng Dark Cerebro at si Jason ay tiniis ito. Pero kalaunan ay hindi na matiis ng lalaki ang labis na lamig at nawala na ang ilusyon niya at si Charles ay tinigil na ang pag-atake sa mga tao. Subalit ang buong pasilidad ni Stryker ay nagsimula ng mag-collapse at si Nightcrawler ay tineleport sina Storm at Professor X paalis ng Dark Cerebro. Agad na tumakbo ang X-Men palabas ng base kasama si Charles at si Logan ay sinarado ang malaking daluyan ng tubig ng dam. Pagkatapos ay tinuro niya kina Charles ang isa pang exit upang makalabas sila roon. Si Rogue naman kahit pa nahirapan ay kinontrol ang kanilang X-Jet papunta kina Logan. Agad na tineleport ni Nightcrawler si Charles sa loob ng sasakyan at pumasok na rin rito ang X-Men. Pero si Wolverine ay napansin sa di kalayuan si Stryker na ginapos ni Magneto sa isang pader at iniwan niya rito ang kanyang dog tag at umalis na. Pagsakay niya sa X-Jet ay napansin niyang hindi na mapagana ni Cyclops at Storm ang thrusters ng sasakyan dahil nagmamalfunction na ito. Ngunit ang dam ay tuluyan ang nawasak at umagos dito ang napakaraming tubig na babaha sa lokasyon ng X-Men. Hindi nagtagal ang pagbaha ng tubig ay mas lalong lumakas na kinalunod ni Colonel Stryker, at si Jean ay napagdesisyonan na lumabas ng jet at pinigilan na lumabas rito sina Scott. Pagkatapos ay gamit ang telekinetic ability ni Jean ay pinagana niya ang X-Jet at pinigilan na lamunin ito ng malaking baha. Mula naman kay Charles ay nagpaalam na siya sa X-Men lalo na kay Cyclops pagkatapos ay inangat na niya ang sasakyan sa ibabaw ng baha at nilamon na siya ng tubig. Labis na kinalungkot ng lahat ng miyembro ng X-Men lalo na ni Logan at ng kasintahan ni Jean ang pagkamatay niya at umalis na sila sa lugar. Sa kasalukuyan na iyon si President McKenna ay planong i-anunsyo sa publiko ang matinding panganib na dala ng mga mutants, pero agad na nahinto ito at biglang dumilim ang Oval Office ng Presidente dahil pinuntahan siya roon ni Professor X kasama ng kanyang X-Men. Binigay niya rito ang mga files na katunayan na si Stryker ang may pakana ng lahat dahil sa plano niya na magsimula ng gera sa mga mutants at ubusin sila. Pero hinikayat ni Professor X ang Presidente na makipagtulungan sa kanila na itaguyod ang kapayapaan at ihinto ang gera. Nang sa gayon ay wala nang masaktan pang mga tao o mutants. Pag-alis nila ay bumalik na si McKenna kaharap ang staff niya na tila walang nangyari at napag-isipan ang sinabi sa kanya ng propesor. Samantala sa Alkali Lake, sa ilalim ng tubig nito ay may kakaibang bagay na tila hugis ng isang nasusunog na phoenix. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang X-Men 3 The Last Stand. Sa isang flashback 20 years ago, sina Professor X o si Charles Xavier at Magneto o si Eric Lensher ay pumunta sa bahay ng Grey family upang kausapin ang batang si Jean Grey. Bigla namang inangat ng bata ang mga kotse ng kapitbahay nila sa labas at ang iba pang mga bagay rito na kinamangha sa kanya ni Magneto. Pagkatapos ay binasa ni Jean ang isip ni na Professor X at Magneto. Sinabihan naman siya ni Charles na may sobrang lakas siyang kapangyarihan na maaaring siya ang kontrolin nito pero matutulungan nilang siya ang kumontrol ng kapangyarihan niya. Sa isa pang flashback 10 years ago, ang batang si Warren Worthington III ay puwersahang pinutol ang mga pakpak niya sa likod. Subalit nang nakita ito ng ama niya ay labis na nagulat siya na malaman na isang mutant rin ang kanyang anak. Napunta na sa kasalukuyang panahon ng istorya kung kailan ang X-Men na kasama ang ilan sa mga estudyante ng Xavier School ay nagsasanay sa espesyal na silid ng X-Mansion na ang Danger Room. Si Shadowcat o si Kitty ay niyakap si Iceman upang tumagos sa kanila ang isang missile. Pagkatapos ay pinigilan ng binatilyo ang isa pang missile na tatama sa kanila. Si Colossus ay ginawang bakal ang katawan kasama si Rogue upang ma-deflect sa kanila ang isang debris na tumama naman kay Wolverine o kay Logan.
Ilang saglit ay niligtas siya ni Storm mula sa malaking debris na babagsak sa kanya. Naisipan naman ni Wolverine na magpahagis ng malakas kay Colossus pagkatapos ay mabilis na pinugutan niya ng ulo ang higanteng robot na ang Sentinel. Dito na natapos ang training ni Logan sa kanilang danger room. Samantala si Cyclops ay labis na nalulungkot pa rin sa pagkawala ng kasintahan niyang si Jean Grey, pero biglang narinig niya ito na tinatawag siya mula sa Alkali Lake. Nagdesisyon siyang umalis ng X-Mansion at dahil rito ay pansamantalang pinalitan siya ni Logan sa pagtuturo sa mga estudyante. Sa sunod na eksena si Dr. Hank McCoy o si Beast na dating miyembro ng X-Men ay isa ng secretary ng Department of Mutant Affairs. Maya-maya ay pinatawag siya ng presidente at ni Defense Secretary Trask upang ipakita sa kanya na nasa kustodiya na nila ang kanang kamay ni Magneto na si Mystique. Ginaya nito ang itsura ng lalaking nag-i-interrogate sa kanya pagkatapos ay hinedbat niya siya. Sinipa ni Mystique ang bantay roon at sinakal niya ang lalaki ng kanyang posas. Si Beast naman ay nagdududa na mapapanatili ni Trask ang babaeng ito sa kanilang kulungan. Sinabi sa kanya ng presidente na nahuli nila si Mystique dahil sa pagtangka na kunin ang kanilang files na naglalaman ng plano ng gobyerno sa paglikha ng mutant cure mula sa isang batang mutant. Labis na kinagulat ito ni Beast at pinakiusapan siya ng presidente na kausapin ang mga mutant patungkol rito. Maya-maya ay pumunta si Beast sa X-Mansion at binalita niya kina Charles na ang gobyerno ay may dinidevelop na mutant cure na kayang tanggalin ng permanente ang mga kapangyarihan nila. Ang propesor naman ay napansin na inaanunsyo na ito ngayon. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa kasalukuyan na iyon ang head scientist ng Worthington Labs na si Warren Worthington II ay inanunsyo ang pagtayo nila ng kanilang malaking laboratory sa Alcatraz Island at ang matagumpay na paglikha nila ng mutant cure. Agad na naging interesado rito si Rogue upang matanggal na ang kapangyarihan niya. Kinagabihan sa isang simbahan ay napag-usapan ng isang malaking grupo ng mga mutants ang hindi nila pagsang-ayon sa mutant cure at plano nilang kausapin ang gobyerno na itigil ang paggawa nito. Ilang saglit si Magneto ay nagsalita sa harap ng pagpupulong nila at sinabing kalaunan ay puwersahan na gagamitin sa kanila ang mga cure na ito upang ubusin sila. Pagkatapos ay hinikayat niya ang mga mutants roon na sumali sa kanyang Brotherhood of Mutants upang labanan ang gobyerno at iligtas ang kanilang lahi. Nang paalis na sa simbahan si Magneto kasama ang binatilyong si Pyro ay napagdesisyonan ni Callisto na sumali sa kanila. Siya ay may superhuman speed at kayang masense ang mga kapwa mutants sa paligid pati ang kapangyarihan nila. Sumali na rin kina Magneto ang lalaking si Quill at si Arclight na may shockwave power. Sinabihan naman ni Magneto si Callisto na hanapin ang lokasyon ni Mystique. Kinabukasan si Secretary Hank ay pumunta sa Worthington Laboratory sa Alcatraz Island upang kamustahin ang source ng mutant cure na ang batang si Jimmy o si Leech. Nang nilapitan nito ni Beast ay unti-unting nawawala ang mutant power niya na labis na kinamangha niya sa bata. Sa sunod na eksena si Scott ay pumunta sa Alkali Lake dahil naririnig niya ang boses ni Jean na nagmumula rito. Ngunit na-overwhelm siya sa mga boses na naririnig niya at pinasabugan niya ng optic blast ang lawa. Biglang may lumitaw na whirlpool sa tubig at sumabog ito ng malakas sa kanya. Pero pagbangon ni Scott ay nakita niyang ito pala ay si Jean na labis na kinatuwa niya. Sinabi ng babae kay Scott na kaya na niyang kontrolin ang kapangyarihan niya. Pagkatapos ay tinanggal ni Jean ang ruby shades ni Scott at hindi na lumabas ang optic blast niya sa mga mata. Nagkahalikan silang dalawa subalit dito na pinaslang si Scott ng babae. Biglang napansin ni na Wolverine at Professor X pati na ng mga estudyante sa Xavier School ang malakas na puwersa na ito at agad na pumunta ang X-Men sa Alkali Lake. Pagdating nila rito ay napapalibutan na ang buong paligid ng makapal na hamog at ginamit ni Storm ang kapangyarihan niya upang alisin ito roon. Nakita naman ni Logan na ang ibang mga bato sa lawa ay lumulutang sa hangin kasama na ang ruby shades ni Cyclops. Pagkatapos ay nakita nila rito si Jean na walang malay. Nang dinala nila ang babae sa base ay pinaliwanag ni Charles kay Logan na malamang ay pinalibutan niya ng telekinetic energy ang kanyang buong katawan upang makaligtas sa malakas na tubig ng baha nakaraan. Si Jean ay isang Class 5 mutant dahil sa kanyang limitless power at sa kadahilanan na ito noong bata pa siya ay kinailangan ni Charles lumikha ng mga psychic barriers sa isip niya upang hindi siya makontrol ng kapangyarihan niya. Ngunit kalaunan ay nagkaroon si Jean ng pangalawang personalidad na tinawag ang sarili na ang Phoenix na madalas na nagagalit sa maraming bagay. Si Logan naman ay hindi sang-ayon sa paglikha ng barrier ng propesor sa pangalawang pagkatao ni Jean na maaring mas ikagalit nito. Pero sumagot si Charles na hindi alam ni Logan ang kayang gawin ng Phoenix kaya niya nasasabi ito. Sa sunod na eksena ang malaking grupo ng mga mutants ay nagprotesta sa harap ng pasilidad ng Worthington Facility sa San Francisco.
Habang ang ngayong binatilyo na si Warren ay hinarap ang ama niya sa kanilang pasilidad dahil napagdesisyonan nito na siya ang unang turukan ng mutant cure nila. Pero nang i-inject na ito sa kanya ay biglang nagbago ang isip niya. Agad na kinalas ni Warren ang mga gapos niya at nilabas ang kanyang malalaking pakpak. Pagkatapos ay tumalon siya sa bintana ng gusali at lumipad sa ere gamit ang kanyang mga pakpak upang pumunta sa New York. Samantala si Mystique na nasa isang convoy ni Secretary Trask upang ilipat ng kulungan ay natunton ni Magneto. Tinaob niya ang dalawang kotse ng mga ito at isa-isa niyang winasak ang dalawa pang kotse ng mga prison guards. Pagkatapos ay kinalas niya ang convoy at pinatalsik ang truck nito sa gitna ng kalsada. Si Mystique naman ay pinatumba ang bantay sa loob at kinalagan ang mga kamay. Pagpasok ni Magneto sa convoy ay sinabi sa kanya ni Mystique na kailangan nilang dukutin ang bata na ang source ng mutant cure. Ilang saglit ay pinakawalan rin nila sa convoy si Kane Marco o si Juggernaut, pati na ang lalaking si Jamie Madrox o si Multiple Man at pinasali nila sila sa kanilang Brotherhood of Mutants, ngunit ang isang bantay ay babarilin na si Magneto ng mutant cure pero hinarang ito ni Mystique. Mabilis na sinunog ni Pyro ang lalaki subalit agad na nawala ang mutant power ng babae at bumalik na sa normal ang anyo niya. Si Magneto naman ay hindi na nagdalawang isip na iwan roon si Mystique dahil hindi na siya katulad nila. Sa kasalukuyan na yon si Hank ay nag-resign na sa kanyang posisyon dahil sa ginawa ng sandata ng gobyerno ang mutant cure nang hindi niya nalalaman at nagdesisyon na babalik na siya sa X-Mansion. Sa sunod na eksena si Logan ay binabantayan pa rin si Jean sa table niya. Ilang saglit ay nagising na siya na kinatuan ang bida. Agad na napansin ni Jean na nasasabik si Logan sa kanya at sinabihan niya siya na ayos lang na halikan niya siya. Nagkahalikan nga silang dalawa at sinimulan ang mainit na pagmamahala nila sa table ng laboratory. Pero kalaunan ay napansin ni Logan na hindi siya ang Jean na kilala niya. Pagkatapos ay tinanong niya rito kung anong nangyari kay Cyclops. Subalit nang naalala ito ni Jean ay labis na kinalungkot niya ang nangyari kay Scott at biglang gumalaw ng kakaiba ang lahat ng bagay sa loob ng laboratorio at nawasak pa niya ang shades ng lalaki. Ilang saglit ay nagpalit ng personalidad si Jean bilang si Phoenix at pinatalsik si Logan at umalis siya ng mansyon. Maya-maya si Magneto ay sinabihan ni Callisto na may nasense siyang sobrang lakas na kapangyarihan mula sa isang Class 5 mutant at pinuntahan nila ito. Samantala si Logan ay nakita ni Storm na nasa sahig at sinabi niya sa kanila na sa tingin niya ay napatay si Scott ni Jean. Ang propesor naman ay nalaman na umalis ng mansyon ng babae at alam na niya kung saan siya pupunta. Hindi nagtagal ay pinuntahan ng X-Men ang dating bahay ni Jean at nakita nila rito si Magneto na nais din kausapin ang babae. Iniwan ni Charles sina Logan sa labas at si Magneto ay sinabihan sina Juggernaut na huwag papasukin roon sina Wolverine. Pagpasok ni Professor X sa bahay ay napansin nilang gumagalaw rin ng kakaiba ang mga kagamitan rito at nakita nila sa sala si Jean. Sinabihan niya ito na plano niyang ibalik siya sa mansyon at tulungan sa kalagayan niya. Ngunit sumagot si Magneto na nais lang ni Charles na kontrolin si Jean at ang kanyang kapangyarihan. Nang sinubukan ng propesor na lumikha uli ng psychic barrier sa isip ng babae ay agad na pinigilan siya nito at tinulak sa kanyang wheelchair. Patuloy na kinumbinsi pa rin ni Charles si Jean na ipakontrol sa kanya ang isip niya ngunit nagawa siyang patalsikin ng babae pati na si Magneto. Dito na nagsimula na kalabanin ni Wolverine ang mga tauhan ni Magneto sa labas. Si Storm ay inatake ng kidlat si Callisto at pinabagsak niya ang dalawa pang mutant sa daan. Hinagis ni Juggernaut si Logan sa loob ng bahay at agad na hinampas niya siya sa kisame. Sa puntong ito si Logan ay madaling na-overpower ni Juggernaut. Si Callisto ay ginamit naman ang kanyang super speed upang atakihin si Storm at nagagawa na niyang makalamang sa pakikipaglaban sa kanya. Samantala si Professor X ay pilit na lumilikha ng psychic barrier sa isip ni Jean subalit nagawa siya nitong iangat. At dahil sa sobrang galit ay sinimulan na durugin ng babae ang katawan niya, habang ang buong bahay ay napalutang na rin ng Phoenix pati na sina Logan sa loob. Pinilit niya na buksan ang pinto kung nasaan sina Professor X subalit nakita niya itong tuluyan na winasak ni Jean ang kanyang buong katawan ng napakadali. Si Magneto naman ay sinama si Jean sa kanila habang natutulala sa nagawa niya sa propesor. Ilang saglit sina Logan ay nakita na lang ang wheelchair ni Professor X sa silid at labis na nalungkot sila sa pagkawala niya. Sa sunod na araw ay nagdaos sina Storm ng funeral para kay Professor X sa harap ng Xavier School kasama ng lahat ng mga estudyanteng mutants. Kinagabihan ay labis na nalulungkot pa rin si Kitty sa pagkawala ng propesor pero inaya siya ni Bobby na lumabas ng mansyon at ginawa niyang yelo ang tubig sa kanilang fountain. Pagkatapos ay masayang nag-ice skating silang dalawa rito na nakita ni Rogue mula sa bintana ng mansyon. Ilang saglit ay nakita ni Logan ang dalagita na paalis na roon dahil napagdesisyonan na niyang magpa-inject ng cure upang mahagkan na niya si Bobby nang hindi siya nasasaktan. Sinabihan naman siya ni Logan na siguraduhin niyang ito talaga ang nais niya at hinayaan na niya siyang umalis ng mansyon.
Kinaumagahan si Jean ay nasa isang gubat kung saan nagtayo ng base camp ang grupo ni Magneto. Pinaliwanag niya sa babae na plano niyang gamitin ang kanyang napakalakas na kapangyarihan para sa kanilang plano. Ngunit ang dalang baril ni Magneto na may mutant cure ay inis na itatarak ni Jean sa kanya, pero napilit niya ang babae na itigil ito dahil hindi raw siya katulad ni Charles na nais ikulong ang kapangyarihan niya at mas nais niya pang gamitin ito ni Jean ang malaya. Samantala si Hank ay sinabihan ng X-Men na ihihinto na nila ang pagpapatakbo sa eskwelahan kasabay ng pagkamatay ni Charles, pero dumating roon si Warren na nais manatili sa Xavier School dahil ito ang alam niyang ligtas na lugar para sa mga mutants. Si Storm naman ay nagdesisyon na itutuloy pa rin nila ang pagpapatakbo ng Xavier School. Maya-maya ay napansin ni Bobby na wala si Rogue sa kanyang kwarto. Sa sunod na eksena si Logan ay biglang narinig ang boses ni Jean na tinatawag siya mula sa kanilang base camp. Agad na naghanda siya papunta sa lokasyon ni Jean dahil sa pag-asang makukumbinsi niya itong bumalik sa dating sarili. Sa kasalukuyan na iyon ay mas dumami pa ang mga mutants na nagpoprotesta sa harap ng Worthington Laboratory habang may ilan na nakapila upang magpaturok ng mutant cure. Pumunta rito si Bobby upang hanapin si Rogue ngunit nakita niya roon si Pyro na mabilis na sinunog ang pasilidad ng kanyang apoy. Binalaan naman ni Magneto ang publiko na patuloy silang aatake kung patuloy pa rin ang gobyerno sa paglikha ng mutant cure. Ngunit ang presidente ay nagdesisyon na ibibigay niya kay Magneto ang giyera na hinahanap niya gamit ang kanilang cure weapons. Dahil sa utos ng presidente ay agad na lumikha ang Worthington Laboratory ng napakaraming mga cure weapons na gawa sa plastic, pagkatapos ay pinamahagi ang mga ito sa lahat ng mga sundalo ng Amerika. Maya-maya ay nakarating na si Logan sa base camp ni na Magneto ngunit agad na inatake siya rito ng lalaking si Spike na isa sa mga miyembro ng Brotherhood of Mutants. Nagawa niyang ibalik sa lalaki ang patalim nito at matapang na nakipaglaban pa siya sa mas maraming mutants na mga miyembro ng grupo ni Magneto. Patuloy na magaling na nagpabagsak si Wolverine ng mga kalaban sa gitna ng kagubatan hanggang sa natarak niya ang mga adamantium claw niya kay Spike. Ilang saglit ay nakita niya roon si Magneto kasama ang hukbo niya ng mga mutants na nagpaplanong umatake sa Alcatraz Island upang patayin sa laboratory ang batang source ng mutant cure. Hindi nagtagal ay nakita ni Logan roon si Jean subalit si Magneto ay mabilis na hinampas siya sa isang puno at pinatalsik ng sobrang lakas sa kagubatan na agad na kinabagsak niya. Kinagabihan sina Secretary Trask ay nalaman ang lokasyon ng base camp ni na Magneto mula kay Mystique na isa ng normal na tao. Agad na pinapunta rito ni Trask ang kanyang hukbo ng mga elite soldiers na armado ng mga cure weapons, ngunit nang nilapitan na ng mga sundalo ang camp ay isa lang pala itong decoy gamit ang kapangyarihan ni Multiple Man. Kinaumagahan ay sinabi ni Logan kina Storm ang planong pag-atake ni Magneto sa Alcatraz kasama si Jean. Pagkatapos ay sinuot na ng mga natitirang miyembro ng X-Men ang kanilang suit at umalis na sa X-Mansion sakay ng X-Jet upang pigilan sina Magneto. Sa kasalukuyan na iyon ang mga kalaban ay nakalapit na sa Alcatraz Island at ang lahat ng mga kotse sa Golden Gate Bridge ay pinahinto at pinagbangga ni Magneto, upang agad na magsilabasan ang mga tao rito at lumikas ng tulay. Pagkatapos ay pinunta niya sa gilid ang lahat ng sasakyan habang naglalakad sila roon. Ilang saglit ay sinimulan na ni Magneto wasakin ang mga pundasyon ng magkabilang side ng Golden Gate Bridge ng San Francisco gamit ang buong puwersa ng kapangyarihan niya. Nang sa gayon ay magamit nila ang tulay na ito sa pagpunta at pag-atake nila sa Alcatraz Island. Nang napwesto na ni Magneto ang tulay sa isla ay pinauna niyang pasugudin sa Worthington Laboratory ang mga mabababang level na mutants nila na tila mga pawn sa chess. Dahil napansin niyang gumagamit na ang mga sundalo ng plastic na mga baril na may mutant cure, maya-maya gamit ang mga plastic na kanya ng mga sundalo ay tinarget naman nila sina Magneto pero mabilis na nasalag niya ito. Pagkatapos ay pinuntirya ni Arclight ang lahat ng mga plastic na sandata ng mga sundalo sa paligid upang wasakin ang mga ito gamit ang kanyang shockwave power. Hindi nagtagal ay dumating na roon ang X-Men at si Magneto ay nagpasugod pa ng mas maraming mga mutants sa pasilidad. Agad na inatake ang mga ito ni Storm ng malakas na kidlat at tumayo sila ni Logan sa pagitan ng mga sundalo at sa hukbo ni Magneto. Dito na nagsimula ang matinding bakbakan ng X-Men laban sa mga miyembro ng Brotherhood of Mutants ni Magneto. Si Wolverine ay nagpabagsak ng malaking poste sa mga kalaban habang si Storm naman ay inatake ni Callisto at nagagawa niya uli siyang ma-overpower pero napatumba na niya siya. Si Wolverine ay ginamit ang kanyang Berserker Barrage attack sa mga kalaban ngunit si Magneto ay pinasugod si Juggernaut sa mga sundalo sa daan at pinapasok sa pasilidad upang patayin si Leech, pero si Shadowcat ay agad na sinundan si Juggernaut at mabilis na binaon niya siya sa sahig ngunit agad na nakawala rito ang kalaban. Galit na hinabol ni Juggernaut ang dalagita habang winawasak niya ang mga pader ng laboratory. Pero lumihis ng daan si Kitty at pinuntahan ang batang si Leech.
Samantala sina Arclight ay nakita sa pasilidad sina Worthington at sinama nila ito sa kanila habang si Quill ay niyakap ang babaeng scientist upang patayin. Pagkatapos ay dinala nina Arclight si Worthington sa rooftop ng gusali at hinulog, pero agad na niligtas siya ng anak niya na si Warren o ni Archangel. Maya-maya ay narating na ni Kitty ang silid ni Leech ngunit dumating na rin roon si Juggernaut. Nang inatake niya sina Kitty ay naiwasan nila siya at bumangga siya ng malakas sa pader dahil hindi na gumana ang kapangyarihan niya sa paglapit niya kay Leech. Sa kasalukuyan na iyon ay buong lakas na nakikipaglaban pa rin ang bawat miyembro ng X-Men sa labas ng Worthington Laboratory mula sa mga miyembro ng Brotherhood of Mutants ni Magneto, at magaling na nagagawa nilang mapabagsak ang mga ito. Si Storm ay nagawang kuryentihin ang kidlat si Callisto habang nasa power supply ng pasilidad. Subalit si Magneto ay nagsimula ng maghagis sa mga sundalo at sa X-Men ng maraming mga kotse mula sa tulay habang sinusunog ang mga ito sa ere ng binatilyong si Pyro. Pero ilang saglit ay pinigilan sila ni Iceman gamit ang kanyang yelo. Agad na hinarap siya ng dati niyang kaibigan at nagsalpukan sila ng kanilang mga kapangyarihan ngunit nakakalamang sa kanya si Pyro. Pero si Iceman ay ginawang yelo ang katawan at ang mga kamay ni Pyro pagkatapos ay hinedbat niya siya. Si Logan naman ay nakaisip ng paraan kung paano mapapabagsak si Magneto. Mabilis na inatake niya si Magneto ngunit agad na napigilan siya nito at binalyan pa ng mga buto. Pero si Beast ay nagawa siyang saksakan ng mga mutant cure mula sa likod na labis na kinahinin niya. Ang mga sundalo naman ay agad na inatake na si Jean pero dinurog lang niya ang mga bala nila at mabilis na pinatay silang lahat. Dahil sa labis na galit ay ginamit ng Phoenix ang buong puwersa ng kanyang kapangyarihan upang wasakin ang mga gusali sa paligid. Dahil rito ang karamihan sa mga sundalo pati na ang X-Men ay agad na nagtakbuhan paalis ng Alcatraz maliban kay Wolverine. Subalit ang babae ay nagpatuloy na nagwasak pa ng maraming mga bagay sa paligid habang pumapatay siya ng mga sundalo at ng mga miyembro ng Brotherhood of Mutants, pati na ang X-Jet ng X-Men ay winasak ng Phoenix. Si Logan naman ay pinilit na lumapit kay Jean upang kumbinsihin siya na kontrolin ang kanyang kapangyarihan ngunit unti-unting winawasak rin niya ang katawan niya kahit pa agad na gumagaling ito. Nang nakalapit na siya sa babae ay na-realize niyang hindi niya ito mapipigilan kaya't napilitan siyang saksakin siya sa tagiliran na agad na kinamatay niya at labis na ikinalungkot ito ni Wolverine. Sa sunod na araw kasama ng puntod ni na Professor X at Cyclops ay nilibing rin ng X-Men rito si Jean. Si Bobby naman ay nakitang bumalik na sa mansyon si Rogue at nahahawakan na niya siya ng walang gloves. Maya-maya si Logan ay napanood ang presidente na inaanunsyo sa publiko ang pag-assign niya kay Hank bilang ang bagong ambassador ng United Nations. Sa sunod na eksena ay makikitang mas marami ng mga batang mutants ang nag-enroll sa Xavier School kasama na si Jimmy o si Leech. Samantala si Magneto na nasa isang park at naglalaro ng chess ay nagawang pagalawin ng bahagya ang isang piraso rito. Sa post-credit scene, si Dr. Moira McTaggart ay pinuntahan ng silid ng kanyang pasyente pero bigla siyang kinausap ni Charles mula sa lalaki na labis na kinagulat niya. Sa deleted scene, si Logan ay bumalik sa Canada at pumasok sa dating bar kung saan siya namamasukan bilang fighter. Nakaharap niya rito ang matandang lalaki na may-ari ng bar na agad na nakilala siya at pinainom siya nito ng beer. Dito na nagwawakas ang pelikula na ito at susunod naman ang The Wolverine Extended Cut 2013. Sa taong 1945 sa Nagasaki, Japan na nasa World War II, matapos makita ng mga sundalo ang dalawang jet fighter ng Amerika na magbabagsak ng atomic bomb ay nagkagulo na ang buong camp, pero si Ichiro Yashida ay pinalaya ang kanilang mga bilanggong Amerikano. Si Logan na nasa loob ng bakal na kulungan niya at pinapanood ang nangyayari sa paligid ay pinuntahan rin ni Yashida upang palayain, ngunit tumanggi siya dahil hindi nila matatakasan ang bomba na babagsak sa kanila at sinabihan niya si Yashida na pumasok na rin roon. Ang mga kasamahan naman ng lalaki ay inaya na siyang isagawa nila ang kanilang harakiri o ang pagpatay sa sarili. Binagsak na roon ang atomic bomb at nang sasaksakin na ni Yashida ang sarili ay pinigilan siya ni Logan at tumalon sila sa kulungan niya. Ang bakal na pinto ng kulungan ay prinotekta ng bida rito mula sa pagsabog pagkatapos ay nakita siya ni Yashida na labis na nasunog pero mabilis na gumaling ang mga sugat niya dahil sa kanyang regenerative mutant power. Bilang malaking pasasalamat ay binigay ni Yashida ang espada niya kay Logan pero tumanggi siya at sinabing itabi ito at balang araw ay kukunin niya ito sa kanya. Napunta na sa kasalukuyang panahon ang istorya at si Logan ay tumira na uli sa kabundukan ng Canada matapos ang 7 taon noong iniwan niya ang X-Men. Ngayon ay tila isang ermitanyo na si Logan at madalas nakakasalubong sa bundok ang isang grizzly bear, ngunit patuloy na binabangungot si Logan kay Jean Grey sa pagsaksak niya rito sa tiyan noon.
Naubusan ng battery ang radyo niya kaya't pumunta siya sa bayan upang bumili ng bago at nakasalubong niya rito ang grupo ng mga mangangaso. Kinagabihan ay nakita niyang naghihingalo ang grizzly bear mula sa tama ng palaso sa kanya pero nagawa niyang patayin ang mga kasamahan na mangangaso na umatake sa kanya. Dahil sa labis na nahihirapan ng oso sa sitwasyon niya ay tinapos na ni Logan ang kanyang buhay. Pagkatapos ay pumunta ang bida sa bar kung nasaan ang natitirang hunter na umatake sa grizzly bear. Sinaksak ni Logan rito ang palaso niya at sinabing illegal ito dahil may lason ito na nagdulot ng pagwawala ng oso at nakapatay pa ng mga kasamahan niya. Sumagot ang lalaki na hindi niya nilagyan ng lason ang kanyang palaso at hinampas ang baso niya kay Logan at inatake siya ng isang lalaki sa bar. Papatumbahin na ni Logan ang mga lalaki roon pero pinigilan siya ni Yukio at sinabing hindi na niya kailangan na patayin sila dahil mamamatay na rin ang mga ito sa sunod na linggo sa kanilang truck. Pagkatapos ay inatake ni Yukio ang lalaking mangangaso at sobrang bilis na humiwa siya ng maraming mga bagay roon gamit ang kanyang espada. Inaya naman niya si Logan na sumama sa kanya at sumakay sila sa kanyang kotse. Ang employer raw ni Yukio na si Yashida ay pinahanap siya sa kanya nakaraang taon pa upang ibigay ang espada roon. Ngayon ay matanda na siya at malapit ng mamatay pero nais nitong magpasalamat kay Logan sa pagligtas niya noon sa kanya ng personal sa Tokyo, Japan. Kinaumagahan ay sumakay sila ng private jet ni Yashida papuntang Tokyo at habang nasa biyahe ay nasabi ni Yukio kay Logan na may abilidad siyang makakita ng kamatayan ng mga tao. Maliit na pabor lang mga Juan. Kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa sunod na araw ay narating na nila ang Japan at pinaliwanag ng babae na pagkatapos ng World War II ay tinulungan ni Yashida ang Japan na makaahon sa gera at hindi nagtagal ang korporasyon niya ang naging pinakamalaking kumpanya sa bansa. Maya-maya ay narating na nina Logan ang mansyon ni Yashida na puno ng mga armadong security staff dahil sa madalas na pag-atake roon ng mga Yakuza. Pagkatapos ay napansin niya sa loob ang anak ni Yashida na si Shingen na magaling na nag-eensayo ng Japanese martial art. Ilang saglit ay nakita ni Yukio ang matandang si Yashida sa kanyang silid na kausap ang apo nito na si Mariko. Si Mariko at Yukio ay sabay lumaki at nagtuturingan na magkapatid. Sa sunod na eksena si Yukio ay pinaliguan muna si Logan sa kanilang mga serbidora at ganupitan ng buhok at inahitan. Pagkatapos ay hinarap na ni Logan si Yashida sa silid nito na may mga nanobots sa loob ng kanyang katawan. Nakita niya roon ang painting sa pader na ayon kay Yashida ay ito ang Black Clan ng mga ninja warriors na nagpoprotekta sa kanilang pamilya ng mahigit 700 years. Ang oncologist ni Yashida na si Dr. Green ay umalis muna sa silid at sinabi niya kay Logan na ang pagiging immortal ay isang sumpa para sa kanya at nabubuhay siya ng napakatagal ng walang dahilan kung bakit. Pero ang Yashida Industries ay nakagawa ng paraan na mapasa ang regenerative ability ni Logan sa ibang tao upang maging mortal na siya at mamuhay ng normal at tumanda. Kung ipapasa niya ito sa kanya ay gagamitin niya ito upang protektahan ang kanyang kumpanya at pamilya lalo na kay Mariko na maraming nagtatangkang pumatay. Pero si Logan ay mariin na tumanggi kay Yashida at inalisan na siya. Maya-maya ay si Shingen naman ang kakausapin ng matanda pero agad na pinigilan siya ng anak niya na si Mariko ngunit galit na sinampal niya ito na nakita ni Logan sa di kalayuan. Dahil sa sobrang bigat ng kalooban ay nagtangkang tumalon sa bangin si Mariko pero mabilis na pinigilan siya ni Logan. Ilang saglit ay hinarap na ni Shingen ang ama niya at sinabi nito na matapos ng ilang taon na pamamahala niya sa kumpanya na kamuntikan ng bumagsak ay tatanggalin na niya siya bilang chairman at papalitan na ng iba. Ngunit sumagot si Shingen na hindi niya ito hahayaan na mangyari. Samantala si Yukio ay sinabihan si Logan na ihahanda na niya ang jet para sa pag-uwi niya bukas at matulog muna siya roon. Maya-maya nang natutulog na si Logan ay napanaginipan uli niya si Jean at nagkahalikan sila. Ngunit ito pala ay si Dr. Green na tila nag-iwan sa katawan niya ng kakaibang bagay. Sa sunod na eksena ay nakita ni Logan si Yashida na binawian na ng buhay at labis na pinagsisihan ni Yukio na hindi niya nakita ang kamatayan nito. Kinabukasan ay dumalo sina Logan sa libing ni Yashida na dinaluhan ng maraming tao pati na ni Dr. Green, habang ang ninja warrior ng Black Clan na si Kenoichi Harada ay nagbabantay sa bubong upang protektahan si Mariko. Nakita ni Logan roon ang babae na kasama ang fiancé niya na si Noburo. At maya-maya ay nilapitan siya ng mga monghe ng templo, pero napansin ni Logan na nagpapanggap lang ang mga ito at sinabihan si Mariko ngunit ang isang monghe ay agad na binaril si Logan at labis na nasaktan siya rito pagkatapos ay dinala na ng mga ito ang babae. Ang mga ito pala ay miyembro ng Yakuza pero ang bida ay pinilit na tumayo at nakipaglaban sa iba pang mga Yakuza roon. Habang si Yukio ay magaling na nagpatumba ng iba pang mga kalaban sa daan. Samantala si Dr. Green ay tinutukan ng isang lalaki pero dinilaan niya ito ng lason sa muka.
Patuloy na nakipaglaban si Logan sa maraming miyembro ng Yakuza sa paligid ngunit nabaril siya ng isa at labis na nasaktan uli siya rito. Pero matapang na nakipaglaban pa rin siya sa mga Yakuza gamit ang kanyang mga adamantium claw. Samantala si Harada mula sa taas ay inaatake ng kanyang pana at palaso ang mga kalaban at ilang saglit si Logan ay hinabol ang mga Yakuza na dala si Mariko. Kahit nahihirapan ang bida sa sitwasyon niya ay napabagsak niya ang mga ito. Ngunit ilang saglit ay inatake pa rin sila sa daan ng mga kalaban pero magaling na pinatumba ni Harada ang ibang Yakuza. Si Mariko ay pinabagsak ang isang lalaki at tumakbo siya sa kalsada ng syudad pero sinundan siya ni Logan habang hinahabol sila ng maraming mga Yakuza. Si Harada naman ay tumakbo sa mga gusali ng syudad at mula roon ay nagpatumba siya ng ilang mga kalaban na humahabol kina Logan. Maya-maya ay sinabihan ni Mariko si Logan na ligtas na siya roon at pumunta na siya sa ospital upang magamot ang mga sugat niya. Pagkatapos ay sumakay ng bullet train ang babae pero sinundan pa rin siya rito ni Logan at tinanong kung saan niya planong pumunta. Sumagot si Mariko na pupunta siya sa dulong istasyon kung nasaan ang dating bahay nila at dito ay hindi na sila masusundan ng mga Yakuza. Sa sunod na eksena ay gumamit ng palikuran si Logan at paglabas niya roon ay nakaabang na sa kanya ang mga miyembro ng Yakuza na agad na nilabanan niya. Ang iba ay nahulog ng bida sa tren pero ilang saglit lang ay nahulog na rin siya sa butas kasama ng isang kalaban. Pumunta sila sa bubungan ng sasakyan at inatake ni Logan rito ang lalaki ng kanyang mga claw at pinatalsik sa tren. Pagkatapos ay umalis sila ni Mariko ng tren at pumasok sa kalapit na hotel upang doon muna magpagabi. Pinatulog na ni Logan ang babae sa kwarto habang siya ay nagbabantay sa labas ngunit may isang Yakuza na nakahabol sa kanila roon at tinulak si Logan mula sa gusali. Kinuryente naman siya ng iba pang mga Yakuza ng maraming beses pero pinabagsak ni Mariko ang dalawa sa mga ito at ang isa ay kinuryente rin ni Logan pero ilang saglit lang ay nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang oras ay nagising ang bida na ginamot at tinahi ang mga sugat niya ng anak ng may-ari ng hotel na isang student veterinarian. Nasabi naman ni Logan na malamang kaya siya nang hihina ay kagagawan ito ng doktor ni Yashida. Sa sunod na araw ay narating na nila ang dating bahay ni Mariko sa Nagasaki at nalaman rito ni Logan na dating kasintahan pala ng babae si Harada. Maya-maya ay nagluto si Mariko ng makakain nila at nang kumakain na sila ay nakwento niya kay Logan na noong nasa mansyon sila ng lolo niya ay sinabi nito sa kanya na after 3 days sa pagbasa ng Will of Testament niya ay siya na ang magmamay-ari ng buong kumpanya. Samantala si Shingon ay pinatugis pala si Mariko kay Noburo mula sa mga Yakuza nito at malapit na nilang malaman ang lokasyon nila. Kinaumagahan ay tinawagan ni Mariko si Yukio at sinabi sa kanya kung nasaan sila at napagdesisyonan nito na puntahan sina Mariko, subalit kinagabihan ay napanaginipan ni Yukio kung paano mamamatay si Logan. Sa sunod na araw ay nakita ni Logan si Mariko na dinukot ng mga Yakuza at agad na hinabol niya ang mga ito. Ang isa ay nahila niya ngunit nagawa ng makaalis ng mga kalaban dala si Mariko. Pero mula sa Yakuza na naiwan roon ay nalaman ni Logan na si Noburo ang nagpadukot sa babae. Pagkatapos ay nakita ng bida sa daan si Yukio at sinabihan niya siya na pupuntahan nila si Noburo. Pagdating nila sa lugar ay sinabihan ni Yukio si Logan na nakita niya siyang namatay habang hawak ang puso niya na hindi na tumitibok. Pero si Logan ay desperado pa rin na iligtas si Mariko at pinasok nilang dalawa ang condominium unit ni Noburo. Nakita nila siya roon na may kasamang dalawang babae at pinaalis ni Logan ang mga ito. Pagkatapos ay pinagsusuntok niya ang lalaki ng ilang beses at tinanong kung bakit pinapatugis niya ang kanyang fiancé sa mga Yakuza. Sumagot si Noburo na mula noong nagkasakit si Yashida ay naging obsessed na siya kay Logan na pahabain rin ang buhay niya sa pagkolekta ng mga adamantium sa kanyang laboratory. Nagdulot ito ng pagka-bankrupt ng kumpanya na tinago nila ni Shingon sa mga stockholders at ngayon ang lahat ng ito ay papasa niya kay Mariko. Pero pinapapatay sa kanya ni Shingon ang babae kapalit ng malaking pera. Si Logan naman ay galit na hinulog si Noburo sa gusali na bumagsak sa isang pool. Samantala si Mariko ay binalik na sa mansyon at hinarap kay Shingon, ngunit habang nakikipag-usap ang lalaki sa anak niya ay palihim na umaatake sa buong mansyon ang napakaraming mga ninja warriors ng Black Clan. Pinabagsak ng mga ito ang lahat ng mga miyembro ng Yakuza at ng mga security staff ni Shingon sa paligid. Dahil naman ayaw ni Shingon na palitan siya ng anak niya sa kumpanya ay plano niyang ihulog si Mariko sa bangin. Ngunit nakita niyang napalibutan na siya ng mga ninja warriors sa kanyang opisina at si Mariko ay kinuha ng mga ito na pinangungunahan ni Harada. Ilang saglit si Viper ay nilapitan si Shingon at naglagay ng lason sa isang ballpen roon na sinaksak niya rito upang itigil na niya ang pagtugis kay Mariko. Maya-maya ay nakarating na sa mansyon sina Logan at nakita ang mga security na pinabagsak ng Black Clan, pati ang mensahe kung nasaan si Mariko na ayon kay Yukio ay ito ang village ni Yashida na may kalayuan roon. Samantala si Shingon na buhay pa rin ay kinuha ang mga espada niya at sinuot ang kanyang samurai suit.
Si Logan naman ay naisipan na i-scan sa equipment ni Yashida ang katawan niya at nakita sa kanyang puso ang isang parasite nanobot na ang nagdadahilan ng panghihina niya. Sinimulan tanggalin ito ni Logan ngunit pinigilan siya ni Yukio dahil yun na ang pangyayari na nakita niya na mamamatay siya. Subalit dumating roon si Shingen at tinangkang atakihin si Logan pero pinigilan siya ni Yukio. Patuloy na kinalaban ng babae si Shingen ng buong lakas habang si Logan ay nagpapatuloy rin kunin ang nanobot sa puso niya. Hindi nagtagal ay natanggal na niya ito sa kanya subalit huminto ng tumibok ang puso niya at nawalan ng malay. Pero habang nakikipaglaban si Yukio kay Shingen ay unti-unti nang gumagaling ang mga sugat ng bida. Nang tatapusin na ni Shingen si Yukio ay mabilis na pinigilan siya ng bida at hinagis ng malakas. Silang dalawa naman ni Logan ang naglaban at dahil bumalik na ang lakas niya ay madali siyang nakakalamang sa lalaki at napapabagsak ng maraming beses. Si Shingen ay matapang na nakipaglaban pa rin sa kanya ng buong lakas pero ilang saglit lang ay tumigil na si Logan na kalabanin siya at inalisan na. Subalit sinaksak pa rin siya ni Shingen kaya't sinaksak rin niya ang kanyang mga klorito. Sa kasalukuyan na iyon si Mariko ay nadala na sa Yashida Research Center at si Viper ay pinatulog siya ng kanyang toxin. Pagkatapos ay binigyan ni Viper si Harada ng lason na ilalagay niya sa kanyang palaso na makakapagpabagal kay Logan. Maya-maya nang nagising na si Mariko ay nakita niya roon ang malaking robotic exoskeleton na si Silver Samurai. Hindi nagtagal ay narating na ni Logan ang village na kinaroroonan ng research center ni Yashida. Nakaharap niya sa lugar ang ninja warrior na si Harada na mabilis na nilabanan siya pagkatapos ay inatake na rin si Logan ng marami pang miyembro ng Black Clan kasama si Harada. Ilang saglit ay pinapunta ng lalaki roon ang mga ninja warrior nila sakay ng mga motorsiklo. Kinalaban si Logan ng mga ito at nahuli ng kanilang lambat pagkatapos ay kinaladkad siya sa daan. Pero dumating na sa lugar si Yukio at sumakay ng snowblower truck upang sagasaan ang ibang mga kalaban. Nagawa ng makaalis ni Logan sa lambat at inatake ang ninja na humila sa kanya. Tumalon siya sa truck ni Yukio at pinaalis ito rito pagkatapos ay pinasabog niya ang sasakyan sa harap ng mga kalaban. Ilang saglit ay tumakbo papuntang laboratory si Logan subalit ang karamihan sa mga ninja warriors ni Harada ay inatake siya ng mga palaso na may lubid upang pigilan siya. Patuloy na nagpatama ng palaso sa likod ni Logan ang mas marami pang mga miyembro ng Black Clan, hanggang sa pinana siya ni Harada ng palaso na may lason ni Viper na agad na kinabagsak niya. Maya-maya ay nagising si Logan na nasa loob na ng Yashida Research Center at nakagapos ang mga kamay sa machine na nilikha ni Viper. Nakita roon ni Logan ang malaking robotic na si Silver Samurai na ayon kay Viper ay gawa ito sa adamantium katulad niya. Samantala si Mariko na nasa di kalayuan ay sinabihan ni Harada na kailangan niya siyang pagkatiwalaan. Ang totoong masama ay si Viper at kailangan nila siyang tapusin. Nagkahalikan sila pero sinaksak siya ni Mariko at agad na tumakbo. Si Viper naman ay ginalit si Logan upang ilabas niya ang kanyang mga claw para sa kanilang proseso. Pagkatapos ay tumayo na ang Silver Samurai at nilabas na ang nag-iinit na espada niya upang putulin ang mga claw ni Logan pero mabilis na pinigilan ito ni Mariko. Si Harada ay pinana si Viper at nahulog ito sa gitna ng pasilidad. Buong lakas naman na tinulak ni Logan si Silver Samurai sa mga hagdanan pero agad na inatake siya rito ng kalaban. Samantala si Viper na nabuhay pa rin sa atake sa kanya ay nagpalit ng balat at tinanggal ang kanyang buhok. Ilang saglit ang Silver Samurai ay nagawang putulin ang mga claw ni Logan sa kanang kamay. Bigla siyang nahulog sa kinaroroonan ni Viper at inatake siya nito ng ilang beses. Pero ang bida ay nagawang wasakin ang power supply at nawalan ng kuryente sa buong laboratory. Si Yukio naman ay nakapasok na ng gusali at nakipaglaban siya kay Viper. Maya-maya si Logan ay nagawang makuha ang isang espada ng kalaban ngunit ang Silver Samurai ay napapabagsak siya ng ilang beses. Nang puputulin nito ang mga claw ni Logan sa kaliwang kamay ay inatake siya ni Harada subalit agad na napatumba siya ng Silver Samurai. Pero ang bida gamit ang espada ng kalaban ay nagawang wasakin ang ulo niya at tinulak siya sa gitna ng pasilidad ngunit kamuntika na siyang mahulog sa bangin sa labas ng gusali. Samantala si Yukio na nakikipaglaban pa rin kay Viper ay nagawang talian sa leeg at sinabit sa cable ng elevator pagkatapos ay binagsak ng elevator. Ilang saglit ang Silver Samurai ay nagawang putulin ang mga natitirang claw ni Logan at sinimula na kunin ang kanyang regenerative mutant power mula sa mga naputol na claw niya. Ang nasa loob pala ng suit ay si Yashida at habang unti-unting nanunumbalik ang pagkabata niya dahil sa kapangyarihan ni Logan ay unti-unti namang natutuyot ang katawan ng bida at nanghihina. Pero ang mga putol na adamantium claw ni Logan sa sahig ay kinuha ni Mariko at hinagis ang isa sa ulo ng lolo niya at nakabitaw na siya kay Logan. Ang isa pang claw ay sinaksak ng babae sa leeg ni Yashida, pagkatapos si Logan ay winasak ang harap ng suit nito at sinaksak ng mga bone claw niya at hinulog sa gusali. Sa sunod na araw,
Sina Logan at Yukio ay nagpaalam na kay Mariko na naging CEO na ng Yashida Industries. Sumakay na sina Logan sa private jet ng kumpanya at natanong rito ni Yukio kung saan sila pupunta, pero ang bida ay wala pang ideya kung saan. Sa deleted alternate ending ay binigyan ni Yukio si Logan ng isang case na naglalaman ng bagong yellow suit niya bilang si Wolverine. Sa mid-credits scene, pagkalipas ng 2 taon si Logan na nasa isang airport ay napansin na umaangat ang mga bakal na bagay sa paligid. Agad na inatake niya si Magneto na nasa likod, pero napigilan siya nito. Sinabi ni Magneto sa kanya na may bago silang kalaban na lumilikha ng mga sandata na tatapos sa lahat ng mga mutant. Si Charles Xavier naman na pinahinto ang lahat ng tao roon ay labis na kinagulat ni Logan na makitang buhay pa siya. Pero sinagot niya sa bida na hindi lang siya ang may mga kahanga-hangang abilidad, at lumalabas na nagtutulungan sila ni Magneto para sa kanilang misyon. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw, ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Malupit na shoutout kina Tasimov, Kian Martinez, Erosmiel Manzanilla, Margie Aguijón, Melvin De Castro, Severino Capilio, Sherwin Saldua, Justin Ortiz, Syra May Maputol, Adam Taha, Stel Glocks, Raniel Capadocia, Noel Martin, Richard Lopez, Daniel Baseo, at kay Harrison Valdez. Maraming salamat po sa palaging pagsuporta at God bless sa inyong lahat. See you on the next one, mga Juan. You're still here. It's over. Go home.